Ang lalaking ito ay tinutugis at naitaboy siya sa bingit ng kamatayan ng isang mamamatay tao. Sa sandaling hindi na siya makalaban at malapit nang mawala ng buhay, biglang naglaho ang lalaki sa mismong harapan ng mamamatay tao at nagpunta sa isang ganap na bagong modernong mundo. Mula noon, siya ay naging isang manlalakbay sa pagitan ng panahon ng Joseon at ng modernong mundo. Ang pangalan ng lalaki ay Kim Boong-do, isang opisyal ng Joseon. Noong 1674, pinatalsik ni Haring Sukjong ng Joseon si Reyna Incheon at nilipol ang paksyon na sumusuporta sa kanya. Nang bumagsak si Reyna Incheon, umakyat sa trono si Reyna Jiang. Ngunit pagkalipas ng 5 taon, ang paksyon na pinamumunuan ni Reyna Jiang ay gumawa ng maraming masasamang gawain na labis na ikinagalit ni Haring Sukjong. Kaya, tinipon ng hari ang mga taga-suporta ni Reyna Incheon upang lihim na magplano para sa kanyang muling pagluklok. Gayunpaman, ang plano ng hari ay natuklasan ng isang mataas na eunuko ng paksyon ni Reyna Jiang. Lihim siyang nagpadala ng mga mamamatay tao na naglalayong patayin si Reyna Incheon bago pa man ang hari. Sa isang gabing madilim at mahangin, ilang nakaitim na tao ang lumipad sa mga bubong, naglakad sa dingding at pumasok sa tirahan ni Reyna Incheon. Sa sandaling iyon, si Reyna Incheon ay nagbabasa ng lihim na sulat ng hari sa kanyang silid. Nang kukuha na siya ng panulat para sumulat ng sagot, pinatay na ng mga nakaitim na tao ang lahat ng gwardiya sa labas ng bakuran. Narinig ang ingay ng labanan, agad na naunawaan ni Reyna Incheon na nasa panganib siya, ngunit wala ng ibang paraan. Napilitan siyang lunukin ang kanyang luha, nagpatuloy sa pagsulat ng natitirang bahagi ng kanyang tugon. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng silid, kumislap ang isang tabak at kumalat ang sariwang dugo sa papel. Ngunit ang dugo na ito ay sa nakaitim na tao, ang tao ng Hongmungwan. Si Julie Kim Boong-do ay dumating sa tamang oras upang iligtas si Reyna Incheon. Lumalabas, naharang niya ang sulat kamay ng mataas na eunuko na nag-uutos sa pagpatay kay Reyna Incheon, kaya't napigilan niya ang pagpatay na ito. Pagkatapos nito, mabilis na kailangang bumalik si Boong-do sa palasyo upang ibigay ang sulat sa hari. Pagkalis sa tirahan ni Reyna Incheon, hindi agad nagpunta si Boong-do sa palasyo, kundi sa isang gisaing bahay, inihabilin ang lihim na sulat sa kanyang matalik na kaibigang si Yeonwol. Alam niyang kumilos na ang paksyon ni Reyna Jiang, at ang pagpunta niya sa palasyo ay tiyak na puno ng panganib, kaya ang pansamantalang pagtago ng lihim na sulat ang pinakaligtas. Bago siya umalis, binigyan siya ni Yeonwol ng isang anting-anting na pinayuhan siyang dalhin ito para sa kaligtasan. Sa daanan sa bundok sa gabi, sunod-sunod na dumating ang mga mamamatay tao, at sa tulong ng mga gwardiya, hirap na nakarating si Boong-do sa palasyo. Sinunod niya ang tagubili ng eunuko at naghintay sa silid aklatan para sa hari, ngunit ang naghintay sa kanya ay isa pang grupo ng mga mamamatay tao. Lumabas, ang eunuko ay tao rin ni Reyna Jiang. Sa masikip na silid aklatan, si Boong-do ay naitaboy sa isang desperadong sitwasyon ng mga mamamatay tao. Ginamit niya ang isang libro upang pigilan ang matulis na sandata na bumababa sa kanyang dibdib, ngunit hindi nagtagal ang libro at mabilis na nabutas. Sa mismong sandaling iyon, isang bagay na nakagulat sa mamamatay tao ang nangyari. Biglang naglaho si Boong-do sa mismong harap niya. Nang magising si Boong-do, walang laman ang silid aklatan, paminsan-minsan ay may dumadaan sa labas, ngunit hindi sila mukhang mga mamamatay tao. Puno ng pag-aalinlangan, lumabas si Boong-do sa malaking pinto, at ang sumunod na tanawin ay lalo pang ikinagulat niya. Isang grupo ng mga tao na may kakaibang kasuotan ang nagkakagulo sa mga bagay na hindi niya pa nakikita. Ang pamilyar na palasyo ay biglang naging kakaiba at dayuhan. Dahil ang lahat ng nasa harap niya ay lampas sa kanyang pangunawa, nakatayo si Boong-do ng tulala, hindi alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, isang babae mula sa likuran ang pumitik sa kanyang balikat. Nagsasabing siya ay isang aktres na gumaganap bilang si Reyna Incheon sa isang pelikula at nais malaman kung ano ang ginagampanan ni Boong-do, ano ang ibig sabihin ng pangungusap na ito. Sa ilalim ng kalmadong mukha ni Boong-do ay isang bagyo ng isip. Ngunit kahit anong isipin niya, wala siyang makitang palatandaan, kaya tinanong niya ang babae kung siya ba ay nananaginip o patay na. Ang pangalan ng babae ay Heejin, isang aktres, at dumating siya sa set para mag-audition bilang si Reyna Incheon sa isang drama. Hindi inasahan ni Heejin na makakakilala ng ganito kakaibang tao sa set, ngunit tiyak na hindi siya nananaginip o patay, kundi mukhang isang taong may problema sa pag-iisip. Ang mga salita ni Heejin ay nagpamalay kay Boong-do na hindi siya naligaw sa isang ilusyon, kundi pumunta lamang sa isang kakaibang lugar. Nang hindi nakatingin si Heejin, bumalik siya sa silid aklatan ng Hongmungwan. Nag-isip si Boong-do sandali, bigla niyang kinuha ang anting-anting na ibinigay ni Yeonwol at binasa ang mga karakter na sino na nakasulat doon. Dekiden ilay, Gyan if Kuti, na nangangahulugang kapag dumating ang oras. Sa oras ng panganib, ang kasamaan ay magliligtas sa tao. Sa isang iglap, ang mga guho ng estante ng aklat ay muling lumitaw sa paligid. Nakabalik na si Boong-do sa kanyang sariling panahon. Umalis siya sa palasyo na iniiwasan ang mga naghahanap na gwardiya, at ang balita tungkol sa pagliligtas ni Boong-do kay Reyna Incheon ay nakarating sa mataas na eunuko. Naghinala siya na madalas magkita si Boong-do at ang hari, at ang ginawa ni Boong-do ay malamang na iniutos ng hari na may layuning mangalap ng ebidensya ng pagtataksil ng paksyon ni Reyna Jiang. Kaya, lalong naging apurahan ang pagbawi ng lihim na sulat. Sa sandaling ito, nagdala ng balita ang mamamatay tao na may natuklasan siyang mahalagang tao, at ito ay si Yeonwol. Kilala ng mataas na eunuko si Yeonwol. Siya ay isang gisaing, ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay ang alipin ng yumaong asawa ni Boong-do. Pagkarinig nito, agad na dinala ng mataas na eunuko ang kanyang mga tauhan upang takpin si Yeonwol. Nais niyang gamitin ang buhay ni Yeonwol upang tumaya kung mahal siya ni Boong-do. Tiyak nalilitaw siya upang iligtas siya. Sa gabi, nagmuni-muni ang mataas na eunuko tungkol kay Boong-do. Noong
paglilinis ng paksyon ni Reyna Inhion, namatay ang buong pamilya niya sa mga kamay niya. Inakala niya na ang pagkawala ni Buong Du ng kapangyarihan ng pamilya ay parang isang ibong bali ang pakpak, hindi makakagawa ng anuman. Kaya, ginamit niya siya upang ipakita ang pagpapaubaya ng paksyon ni Reyna Jiang sa mga tao upang makuha ang kanilang suporta. Sa loob ng maraming taon, nagtiis si Buong Du ng hirap, lihim na nagsanay ng martial arts, naghihintay lamang ng pagkakataon na maghiganti. Si Yuon Wol ay biglaang lumitaw sa tabi ng eunuko ilang taon na ang nakalipas. Ngayon, sa muling pag-iisip, matagal nang inilatag ang mga piyesa ni Buong Du, sinisi lamang ng mataas na eunuko ang kanyang sarili sa pagiging masyadong pabaya. Sa sandaling ito, si Buong Du ay nagtatago sa isang templo sa bundok. Ang anting-anting ay iginuhit mismo ng punong monghe. Nais malaman ni Buong Du ang sekreto ng anting-anting, ngunit ang punong monghe ay lumabas. Kinailangan ni Buong Du na pansamantalang magtago sa templo. Nang araw na iyon, isang babaeng alipin ang nagmadaling dumating upang ipaalam kay Buong Du na si Yuon Wol ay dinakip ng mataas na eunuko. Mabilis na nag-isip si Buong Du, kalmado siyang nagtanong sa babaeng alipin kung ang kalaban ba ay naghahanap ng sulat. Dahil kailangan kumpirmahin ni Buong Du kung alam ng mataas na eunuko na ang lihim na sulat ay nasa kamay ni Yuon Wol. Ngunit ang reaksyon ng babaeng alipin ay nagpakita na hindi pa alam ng kalaban at ang pagdakip kay Yuon Wol ay para lamang pilitin siyang lumabas. Para naman kay Hee-jin, formal na siyang sumali sa film crew. Bagamat siya ang female lead, isa lang siyang bagong dating na walang pangalan. Samantala, ang gumaganap bilang si Reyna Jiang sa pelikula, ang sumisikat na aktres na sina Jeong, ay nagpakita na at pinilit na ipakita ang kanyang katayuan at inapi si Hee-jin. Nang matapos silang mag-makeup para sa photoshoot ng poster, pabulong na tinuya ni na Jeong si Hee-jin na nakuha niya ang papel sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang pangusap na ito ay nagpalungkot kay Hee-jin. Lumalabas, ang kanyang dating kasintahan na si Jo Min ay tumulong sa likod ng mga eksena. Siya ang gumaganap bilang pangunahing aktor sa pelikulang ito at sa pag-asang makabalik kay Hee-jin, tinulungan niya itong makuha ang papel. Sa pag-iisip na siya ay biglang naging isang e-backdoor, ang kumpiyansa sa puso ni Hee-jin ay nagsimulang maglaho. Nang makita ang maraming mamamahayag sa hall, nakaramdam siya ng pagka-suffocate. 0 minuto bago magsimula ang press conference, nagmungkahi si Hee-jin na lumabas at maglakad-lakad upang mag-relax. Mag-isang naglalakad siya sa likod ng bundok ng set, nang biglang may humihip na kakaibang hangin. Lumingon si Hee-jin at nagulat siyang makita ang isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na damit na nakasakay sa kabayo at dumiretso sa kanya. Agad na sumigaw si Hee-jin at yumuko, takot na mabangga niya. Ang nakasakay sa kabayo ay biglang huminto nang makita si Hee-jin at nahulog mula sa kabayo. Nagtitigan sila ng tulala, napagtanto ni Hee-jin na ito ang lalaking nakita niya sa set noong gabing iyon. Kakatapos lang patayin ni Buong Du ang mamamatay tao na sumusunod sa kanya at muli niyang tinanong si Hee-jin kung anong lugar ba talaga ito. Ngunit bago pa sumagot si Hee-jin, muling humihip ang mahiwagang hangin at ang katawan ng mamamatay tao ay mabilis na natuyo at nabulok hanggang sa tuluyang naglaho. Hindi pa nakakita si Buong Du ng ganoong kakaibang pangyayari. Hindi niya alam kung ito ba ay isang bagay na nangyayari lamang sa mundo ni Hee-jin. Pagkatapos magsalita, lumingon si Buong Du at nakita si Hee-jin na ganap na natigilan sa tanawin sa harap niya, nagdilim ang kanyang paningin at nawala ng malay. Nang muling magising si Hee-jin, nasa ospital na siya. Ikinuwento niya ang dahilan ng kanyang pagkawala ng malay. Noong nag-iisa siya sa gubat, nakakita siya ng isang lalaking nakasuot ng damit ng Joseon, nakasakay sa kabayo at pumatay pa ng isa pang tao. Ang salaysay ni Hee-jin ay lalong nagpakumbinsi sa manager na dahil sa stress sa isip ay nagsimula na siyang magsalita ng walang katuturan. Ibinato ng manager ang kanyang handbag na inudyok si Hee-jin na tawagan ang kanyang ina upang mapanatag ito. Ngunit kinalkal ni Hee-jin ang kanyang bag, ngunit hindi makita ang kanyang telepono. Sa halip, nahawakan niya ang isang anting-anting. Lumabas, nang mawala ng malay si Hee-jin, ang kanyang mga gamit sa bag ay nagkalat sa lupa. Ang mga ito ay tinulungan ng ibang staff na pulutin at ang anting-anting na ito ay marahil sa iba. Ginamit ni Hee-jin ang telepono ng manager upang tawagan ang kanyang numero, ngunit walang sumasagot sa kabilang linya. Binuksan ng manager ang sistema ng paghahanap ng telepono ni Hee-jin at natagpuan itong nasa isang sulok sa palasyo. Ngunit medyo naguluhan si Hee-jin. Maliwanag na nahulog niya ang telepono sa gubat. Bakit ito lumabas sa palasyo sa set? Sa sandaling ito, mausisa si Buong Du na nakatingin sa metal na bagay sa kanyang kamay. Ito ay kwadrado, umiilaw at gumagawa ng tunog, ngunit hindi niya alam kung para saan ito ginagamit. Ngayon, pagkatapos umalis sa templo, muling tinugis si Buong Du sa kalsada. Nang nasa bingit na ng kamatayan ang kanyang buhay, muli siyang naglakbay sa modernong mundo at nakilala si Hee-jin. Pagkatapos siyang mawalan ng malay, aakmang lalapit si Buong Du para tingnan siya. Ngunit mabilis na tumakbo ang isang grupo ng mga staff. Nagmadali si Buong Du na magtago. Nang umalis na ang mga tao, natuklasan ni Buong Du na hindi niya sinasadyang nahulog ang anting-anting. Nang bumalik siya sa lugar para hanapin ito, hindi niya sinasadyang napulot ang telepono ni Hee-jin. Nang mawala ang anting-anting, hindi na makabalik si Buong Du sa kanyang panahon, kaya napilitan siyang magtago sa lugar ng palasyo ng set. Pagkatapos ng isang gabing pag-iisip, natanto ni Buong Du na ang pariralang Ideki Din Lay sa anting-anting ay tumutukoy sa pagiging nasa iisang
espasyo, ngunit nakararanas ng magkaibang daloy ng panahon, at siya ang taong dumaan sa landas na iyon. Batay sa kanyang alaala ng palasyo, nagtuloy-tuloy siya patungo sa gate ng palasyo. Gayunpaman, ang abalang trapiko ng modernong lipunan ay muling nagdulot ng sensory shock kay Buong Du. Sinubukan niyang kumalma, na iniisip ang matatayog na gusali sa harap niya bilang mababang mga bahay na may bubong na laryo ng kanyang panahon. Sa ganitong paraan, tinanggap niya ang pagbabagong ito ng mabilis hanggat maaari. Dumaan ang mga staff ng film crew sa likod niya. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, nalaman ni Buong Du na dahil sa pagka-ospital ni Reyna Inhion, nagbago ang schedule ng shooting. Sa katalinuhan ni Buong Du, agad niyang naisip si Hee-jin na nakilala niya sa gubat. Noong una silang nagkita, ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Reyna Inhion, at ang kanyang anting-anting ay malamang na napulot niya. Agad na sumunod si Buong Du sa grupo ng staff, nagnakaw ng isang modernong damit. Batay sa kanyang pagmamasid sa pananamit ng iba, ginawa niya ang sarili bilang isang modernong tao na walang anumang pakiramdam ng pagiging naligaw. Nais ni Buong Du na hanapin si Hee-jin, at upang mas maging madali ang pagkilos, maaari lamang siyang makisalamuha sa pulutong dito. Sa silid ng ospital, biglang nakita ni Hee-jin ang isang balita sa lipunan. Kahapon, biglang lumitaw ang isang kabayo sa isang kalye. Base sa panlabas na hitsura nito, hinusgahan ng mga eksperto na nagmula ito sa sinaunang Joseon. Ang tanging hinala ng reporter ay ito ay isang naligaw na kabayo mula sa isang film crew. Pagkakita nito, masiglang sumigaw si Hee-jin dahil ang kabayong ito ay ang kabayong sinakyan ni Buong Du kahapon. Ang paglitaw nito ay hindi direktang nagpapatunay na ang karanasan ni Hee-jin ay hindi isang panaginip at ang kanyang telepono ay malamang na nasa kamay din ng lalaking iyon. Dahil sa labis na pagkamausisa, hindi pinansin ni Hee-jin ang lahat. Binuksan ang paghahanap ng telepono ng manager at dumiretso sa set. Sabik siyang kunin ang kanyang telepono at, sa parehong pagkakataon, tingnan kung sino talaga ang lalaking iyon. Nagtago si Hee-jin sa palasyo. Habang naghahanap siya, biglang hinila siya ng isang lalaki upang magtago sa gilid. Tiningnan niya itong mabuti at ito ang lalaking sinauna na nakita niya. Hindi inasahan ni Buong Du na muli niyang makikita si Hee-jin ng napakabilis at labis siyang natuwa. Agad niyang hiniling kay Hee-jin na ibalik siya sa kanyang orihinal na panahon. Ang pangungusap na ito ay lalong nagpalito kay Hee-jin na nalilito na. Ngunit dahil hindi ang set ng pelikula ang lugar para magtagal, isinakay na lang niya si Buong Du sa kotse at pumunta sa ospital para mag-usap ng mas detalyado. Sa panahong magkasama sila, napansin ni Hee-jin na ang lalaking ito ay talagang hindi galing sa panahong ito. Hindi niya alam kung paano buksan ang pinto ng kotse, hindi niya alam kung paano isuot ang seatbelt, at hindi pa siya nakakita ng ospital. Mausisa si Buong Du na nagmamasid sa mundong ito at tinanong si Hee-jin kung gaano nakatagal ang nakalipas mula sa panahon ni Haring Sukjong ng Joseon. Nagkalkula si Hee-jin, hindi sobra, hindi kulang, mahigit 300 taon. Lubhang nagulat si Buong Du, hindi niya inasahan na nakarating siya sa isang malayong hinaharap. Sinabi niya kay Hee-jin na siya ay isang opisyal mula sa panahon ni Haring Sukjong, kaya wala siyang alam tungkol sa lahat ng bagay dito. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Hee-jin. Hiniling ni Buong Du na hanapin niya ang anting-anting. Maaari niyang patunayan ang kanyang sinasabi sa pamamagitan ng paglalakbay pabalik sa kanyang panahon sa harap niya. Nang makita ni Buong Du ang anting-anting sa banyo, biglang pumasok si Jeong na mayabang, gamit ang isang baukwet upang malakas na sampalin ang mukha ni Hee-jin. Lumalabas, naghinala ang dating kasintahan ni Hee-jin na ang biglaang pagkawala ng malay ni Hee-jin ay dahil inatake siya ni Jeong sa likod. Upang makaganti, naglabas siya ng balita na nagpaparatang na nagpapahiwatig na si Jeong ay nambubuli ng junior sa set. Sa pagkakita kay Hee-jin na binubuli, hindi maaaring manahimik si Buong Du, agad niyang itinulak si Jeong palabas ng silid ng ospital. Hinawakan ni Hee-jin ang sugat sa kanyang mukha, malungkot na umiiyak. Binasa ni Buong Du ang isang sinaunang kasabihan, sa tuwing hindi malinaw ang mga bagay, hayaan mo lamang na lumipas ang oras, at ang lahat ng bagay ay magkakaroon ng isang natural na resulta. Hindi na kailangang magalit dahil dito. Bagamat hindi lubos na naunawaan ni Hee-jin ang sinaunang kasabihan, nakaramdam din siya ng kaunting aliw. Habang nagpapalit ng damit si Buong Du, sinabi ni Hee-jin sa kanya ang kanyang pangalan at nais niyang isulat ang sinaunang kasabihan na sinabi niya, ngunit unti-unting nawala ang ingay sa banyo. Ang modernong damit na suot niya at ang sinaunang kasabihan ay nakasulat sa lipstick sa salamin. Matapos basahin ang orasyon, agad na bumalik si Buong Du sa panahon ni Haring Sukjong. Nagmadali siyang pumunta sa palasyo upang makipagkita sa hari. Narinig ng mataas na yunuko mula sa yunuko na nakikipagkita ang hari kay Buong Du at nagdala pa ng isang sulat, kaya nakaramdam siya ng hindi maganda. Ngunit ang ipinakita ni Buong Du sa hari ay isang tula lamang na sinulat niya mismo. Pagkatapos, lumingon siya at ibinigay ang lihim na sulat sa mataas na yunuko kapalit ng kaligtasan ni Yeonwol. Agad na sinunog ng mataas na yunuko ang lihim na sulat. Tinutuya si Buong Du na hindi niya inaasahan na isusuko niya talaga ang pagkakataon na baliktarin ang sitwasyon sa korte para sa isang gisaing. Pagkarinig niyon, ngumiti si Buong Du ng may malalim na kahulugan na nagsasabing ang pagbigay niya ng lihim na sulat ay hindi nangangahulugang pagkabigo, kundi nangangahulugang mayroon siyang mas malakas na alas. Pagkaalis sa palasyo, dinala ni Buong Du ang kanyang tagapaglingkod pabalik sa gubat. Nais niyang subukan ang patakaran sa paggamit ng anting-anting. Dahil ang bawat paglalakbay niya sa oras noon ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, hiniling ni Buong Du sa kanyang tagapaglingkod na panain siya. Nagulat ang tagapaglingkod sa kahilingang ito,
ngunit hindi niya maaaring suwayin ang utos ng kanyang amo, kaya't nanginginig siyang nagpaputok ng pana kay Buong-do. Ang himala ay, sa sandaling ang pana ay malapit ng tumusok kay Buong-do, siya ay naglaho. Bumalik si Buong-do sa silid ng ospital ni Hee-jin. Nang makita si Hee-jin na mag-isa, nag-aalala si Buong-do na nagtanong kung inaapi pa ba siya ng babae. Isang alon ng init ang bumangon sa puso ni Hee-jin. Sa totoo lang, natakot din si Jeong sa lalaking lumabas sa silid ng ospital noong araw na iyon, natatakot na ibunyag niya ang tungkol sa pananakit niya kay Hee-jin. Sa makatuwid, mas naging tahimik siya sa pagkakataong ito at hindi na nakikialam kay Hee-jin. Nang marinig na hindi na inaapi si Hee-jin, napawi ang pag-aalala ni Buong-do pagkatapos, humingi siya ng isa pang pabor sa kanya, hanapin ang talaarawan ng Joseon Dynasty. Sa pagbalik, si Hee-jin ay nagbigay ng hiling na kung si Bong-jo ay makarating ng mag-isa sa parke sa hilaga ng ospital, dadalhin niya ito sa aklatan. Kinuha ni Bong-jo ang anting-anting, sa isang iglap bumalik siya sa kagubatan, nakita si Bong-jo na tila isang multo na nawala at muling nagpakita, ang utusan ay lubhang natakot. Ngunit ang mukha ni Bong-jo ay hindi maitago ang kagalakan, dahil sa anting-anting na ito, maraming bagay ang magiging mas madali. Nang hindi nagpapaligoy-ligoy, agad siyang humingi ng tulong sa utusan upang tukuyin ang hilaga, kailangan niyang tuparin ang kanyang pangako kay Hee-jin na makipagkita sa kanya sa parke sa hilaga. Sa dalawang magkaibang linya ng panahon, sabay na kumilos sina Hee-jin at Bong-jo patungo sa parke, umulan ng malakas noong gabing iyon. Nagmaneho si Hee-jin patungo sa parke at naghintay, ngunit pagkaraan ng mahabang panahon ay hindi pa rin nagpakita si Bong-jo. Nagsimulang maramdaman ni Hee-jin na siya ay katawa-tawa, umaasa sa isang walang katuturang pangako. Sa sandaling iyon, lumitaw ang anino ni Bong-jo sa labas ng bintana at ang mapanglaw na mukha ni Hee-jin ay biglang sumigla. Si Bong-jo, kahit na isang sinaunang tao, ay may kamangha-manghang kakayahan sa pag-angkop. Kasabay ng kanyang katalinuhan, sa unang pagkakataon pa lang na sumakay siya sa elevator, kaya na niyang tukuyin ang mga Arabic na numero. Nang makita ng dalawa ang kailangang talaarawan, agad itong kinuha at binasa ni Bong-jo. Ayon sa mga tala ng kasaysayan, sa huli ay tinanggap ni Haring Suki-ong si Reyna In-huin pabalik sa palasyo, habang si Reyna Jayang at ang mataas na eunuch ay nagpatiwakan. Sa pagkaalam na ang layunin na kanyang ipinaglalaban sa kanyang panahon ay nagtagumpay, si Bong-jo ay labis na nagalak. Hinarap niya si Hee-jin, nais malaman kung anong paraan ang ginagamit ng mga lalaki at babae sa panahong ito upang ipahayag ang kagalakan. Sumagot si Hee-jin na kahit anong paraan ay pwede, at sa pagtatapos ng kanyang salita, niyakap agad siya ni Bong-jo. Ang yakap na ito ay nagpatibok ng malakas sa puso ni Hee-jin. Sinisisi niya si Bong-jo na talagang isang likas na henyo sa panliligaw, na sa likod ng kanyang inosenteng anyo ay laging nagpapalabas ng nakakabighaning kagandahan ng isang maginoo, matalinong iskolar. Upang pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso, pumunta si Hee-jin sa service counter at uminom ng ilang baso ng tubig. Nang bumalik siya sa reading room, nakilala na naman siya ng ilang tagahanga, kaya hinila ni Hee-jin si Bong-jo upang mabilis na umalis. Ngunit sa hindi inaasahan, parami ang mga tao na nagtipon, nakapaligid sa pintuan ng elevator. Sa sandaling ito, hinila ni Bong-jo si Hee-jin papasok sa elevator. Sa elevator, inilabas ni Bong-jo ang anting-anting, naghahanda na bumalik sa sinaunang panahon. Nang makita niyang aalis na siya, si Hee-jin ay may kaunting pag-aalinlangan. Bigla siyang gumawa ng isang biglaang hakbang at lumapit at hinalikan si Bong-jo. Pagkatapos ay sinabi sa kanya na ito ang ritual ng pamamaalam sa panahong ito at sinabihan siyang tandaan ito ng mabuti. Matapos halikan si Bong-jo, si Hee-jin ay umastang walang nangyari, lumabas sa elevator upang ihatid siya pabalik sa North Park. Sa sandaling ito, ang manager ay biglang lumabas mula sa isang sulok, nakaramdam ng isang bagay na mali, agad niyang isinakay ang dalawa sa kotse at patuloy na nagtanong tungkol sa pagkatao ni Bong-jo habang nagmamaneho. Si Hee-jin lamang ang nagpanik at nagdahilan na upang mas maunawaan ang background ng karakter. Inanyayahan niya si Bong-jo na maging kanyang tutor sa kasaysayan. Ngunit tinignan ng manager si Bong-jo na napakagwapo at nadama na wala siyang kahit katiting na makalumang aura ng isang guro ng kasaysayan. Mag-ingat ka, nagdahilan si Hee-jin na mag-aral upang akitin ka. Nang makita na hindi naintindihan ni Bong-jo ang salitang akit, idinagdag ng manager na mag-ingat ka sa iyong labi. Si Hee-jin ay madaling ma-excite. Ang pahayag na ito ay agad nagpaalala kay Bong-jo ng halik sa elevator at siya ay hindi sinasadyang yumuko at ngumiti. Samantala, si Hee-jin ay tila tinamaan sa kanyang puso. Sinisi ang manager sa hindi paggalang sa kanya. Ngunit may mas nakakahiyang mangyayari pa. Matapos ihatid si Bong-jo pabalik sa North Park, nakipagkamay ang manager upang magpaalam sa kanya. Nagtataka si Bong-jo kung may iba pang paraan ng pamamaalam. Ipinakita ng manager ang pagkilos ng pagkaway at sinabi na bukod sa dalawang paraan na ito ay malamang nawala na. Habang nag-uusap silang dalawa, namula ang mukha ni Hee-jin. Nahiya siya kaya hindi niya may angat ang kanyang ulo sa likod na upuan. Hindi niya inaasahan na ang kasinungalingan na ginawa niya upang itago ang kanyang damdamin ay mabilis na mabunyag ng kanyang kasamahan. Hindi niya rin alam kung nahulaan ni Bong-jo ang kanyang iniisip o hindi. Pagdating sa bahay, tumawag ang dating kasintahan na si Jong-min upang itanong ang kaligtasan ni Hee-jin dahil nakita niya sa internet na may nagpost ng larawan ni Hee-jin sa library kagabi.
gabi. Ang manager ay nagmamadaling nagpaliwanag na si Hae-jin ay pumunta lamang upang tingnan ang ilang mga dokumento sa kasaysayan. Ang bilis ng pagkalat ng impormasyon sa internet ay mabilis kaya si Hae-jin ay medyo natatakot. Kung ganoon, ang larawan nila ni Bong-jo na naghahalikan sa elevator ay naitala rin ni Kameza Aning at maaaring malantad bukas. Sa sitwasyong ito, kinailangan ni Hae-jin na sabihin ang totoo sa manager. Pagkatapos marinig ito, sumigaw ang manager sa pagkamangha at agad na dinala si Hae-jin pabalik sa control room ng library. Nagdahilan siya upang humiling na makita muli si Kameza, ngunit ipinabatid ng security staff na ang Kameza na nais nilang suriin ay nasira lamang at walang naitala. Agad na nakahinga ng maluwag ang manager at si Hae-jin. Sa gitna ng kanilang swerte, nakita ni Hae-jin sa monitor na palihim na pumasok muli si Bong-jo sa library. Habang nakikipag-usap pa ang manager sa security guard, tahimik na lumapit si Hae-jin sa bookshelf kung nasaan si Bong-jo at hinila siya sa isang sulok na hindi makikita ni Kameza. Binalaan ni Hae-jin si Bong-jo, iba na ngayon kaysa 300 taon na ang nakalipas. Bawat kilos sa pampublikong lugar ay sinusubaybayan, isang maliit na pagkakamali lang ay dadalhin ka ng pulis. Pagkatapos marinig ito, nagpahayag ng paghanga si Bong-jo na nailigtas na naman siya ni Hae-jin, tila bawat pagkikita namin ay nakatakda na. Ang mga salitang ito ay muling nagparamdam ng pagkaantig sa puso ni Hae-jin, na nagpahindi sa kanya na makilala kung talagang nagpapasalamat si Bong-jo sa kanya o nanliligaw na naman. Sa pagbalik na ito, nais ni Bong-jo na saliksikin ang sarili niyang kapalaran. Sa sandaling iyon, tumawag ang manager upang pilitin si Hae-jin na umalis, kaya naman tumalikod si Hae-jin upang magpaalam kay Bong-jo. Pagdating sa pamamaalam, matigas pa rin si Hae-jin na hindi umamin, muli niyang ipinaliwanag kay Bong-jo na maraming paraan ng pamamaalam sa mundong ito at ang halik ay sa katunayan ang pinakamagalang at formal na paraan. Sa pagkakataong ito, alam na ni Bong-jo kung paano isagawa ang kanyang natutunan. Bago umalis si Hae-jin, hinila niya ito sa sulok na hindi makikita ni Kameza at hinalikan siya. Ngunit nararamdaman pa rin niyang medyo kakaiba, 300 taon na ang nakalipas. Ang halik ay para lamang sa magkasintahan, hindi niya inaasahan na ginagamit na ito ngayon sa pamamaalam. Ngunit gaano man ito kadisente, basta't itinuro ni Hae-jin, pinaniwalaan ito ni Bong-jo, inilabas muli ni Bong-jo ang talaarawan upang tingnan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kanyang kapalaran sa hinaharap ay napakahirap. Hindi lamang siya inaresto ng mga opisyal at mataas na eunuch sa kasong pagtataksil, kundi namatay din sa sakit habang nasa daan patungo sa pagpapatapon. Batid ang hinaharap, nagsimulang maghanda si Bong-jo para sa mga paraan ng pagtugon. Dinala niya muna si Jung-gon sa isang ligtas na lugar, ngunit kung tatakas siya ng mag-isa, tiyak na magdudulot ito ng mas malaking kaguluhan. Kasabay nito, gusto rin ni Bong-jo na malaman kung totoo ba ang nakasaad sa kasaysayan. Kaya nagdesisyon siyang huwag munang manlaban, hayaang mangyari ang lahat ng natural, pahirapan at ipatapon. Matapos lumabas sa ospital, nagsimulang magtrabaho si Hae-jin sa set ng pelikula. Lumipas ang kalahating buwan, sa panahong iyon ay hindi nagpakita si Bong-jo, kaya labis siyang na-miss ni Hae-jin. Nang araw na iyon, pagkatapos ng shooting, nakilala ni Hae-jin ang scriptwriter ng pelikula. Nagtataka siyang nagtanong kung alam ba ng scriptwriter ang tungkol sa isang opisyal na nagngangalang Kim Bong-jo na nabuhay sa panahon ni Haring Soo-kyo. Bagamat walang impresyon sa taong ito, masigasig pa ring tinulungan ng scriptwriter si Hae-jin na magsaliksik at sinabi sa kanya na ang taong ito ay dating nangungunang iskolar sa pagsusulit ng serbisyo sibil. Ngunit pagkatapos ay dahil sa kasong pagtataksil, siya ay kinasuhan at sa huli ay namatay ng malungkot sa daan patungo sa pagpapatapon. Si Hae-jin ay nag-research ayon sa petsa na nakatala sa kasaysayan. Bukas na ang araw ng kamatayan ni Bong-jo. Ang balitang ito ay nagpagulo sa isip ni Hae-jin, hindi siya mapakali. Sa daan patungo sa pagpapatapon, si Bong-jo ay patuloy na sinasaktan ng mga mamamatay tao na ipinadala ng mataas na eunuch. Una ay nilason ang pagkain, ngunit hindi nagtagumpay. At pagkatapos ay pinasalakay ang mamamatay tao ng harapan. Dahil ang mataas na eunuch ay laging natatakot sa sinabi ni Bong-jo na mayroon pa siyang ibang alas sa kanyang kamay, hinawakan ni Bong-jo ang anting-anting upang labanan ang pagtugis ng mga mamamatay tao. Sa oras ng buhay at kamatayan, muling nagamit ang anting-anting, muling naglaho si Bong-jo sa harap ng mga mamamatay tao. Ayon sa kasaysayan, lumipas na ang 3 araw mula sa araw ng kamatayan ni Bong-jo. Si Hae-jin ay araw-araw pa ring malungkot kahit na malapit nang ipalabas ang bago niyang pelikula, hindi siya masaya. Sa ilalim ng pagtatanong ng manager, sinabi ni Hae-jin na ang taong nakilala niya 300 taon na ang nakalipas ay namatay 3 araw na ang nakalipas. Umiiyak pa siya at nagrereklamo na napakahirap ng kanyang buhay pag-ibig, na ang taong gusto niya ay alinman sa babaero o maagang namamatay. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Hae-jin mula sa isang hindi kilalang numero mula sa Jeju Island. Nagdududa siyang sumagot at ang boses ni Bong-jo ang narinig niya sa kabilang linya. Lumabas, ang Jeju Island pala ang lugar kung saan ipinatapon si Bong-jo. Pagkatapos maglakbay sa oras, nakahanap siya ng damit at, sa isang tourist area, kinuha niya ang gabay sa paglalakbay at pera sa backpack ng isa pang turista. Batay sa kanyang pambihirang kakayahan sa pagmamasid at pag-unawa, mabilis na natutunan ni Bong-jo kung paano bumili ng mga bagay. Ginaya pa niya ang gupit ng mga modernong lalaki at ginupitan ang sarili ng maikling buhok na hindi man lang nagpatalo sa gawa ng isang barbero. Nais ni Bong-jo na bumalik sa Seoul. Ayon sa mapa ng trapiko, ang pinakamabilis na paraan ay ang eroplano sa itaas. Sinunod din niya ang mga hakbang sa gabay sa paglalakbay at natutunan kung paano gumamit ng pampublikong telepono. At ang numero ng telepono ni Hae-jin na nakita niya noon ay naisulat din niya sa kanyang isip, kaya nagkaroon
nagkaroon ng tawag mula sa Jeju Island kay Haejin 3 araw pagkatapos noon. Nang malaman na buhay pa ang taong gusto niya, agad na sumigla ang mukha ni Haejin. Sa telepono, tinanong siya ni Bongjo tungkol sa paglipad sa eroplano. Ngunit ang pinakamahalagang problema ay wala si Bongjo ng EE card ng panahong ito na hindi naging hadlang kay Haejin. Humiram siya ng AC card ng isang kaibigang lalaki na may katulad na hitsura ni Bongjo. Pagkatapos ay nagmadaling pumunta sa Jeju Island upang sunduin siya pabalik. Sa DE screen sa lobby ng airport, ipinapakita ang nalalapit na pelikula ni Haejin. Nang makita si Haejin na nakasuot ng kasuotan ni Reyna In-hwan sa screen, noon lamang naintindihan ni Bongjo kung ano ang isang artista. Nakita ni Haejin ang mukha ni Bongjo na medyo nagulat at inisip na sigurado siyang nararamdaman na ang kanyang aura ay hindi tugma sa tunay na Reyna In-hwan. Tutal, nakita na ni Bongjo si Reyna In-hwan sa personal. Ngunit itinanggi iyon ni Bongjo, naramdaman lang niya na si Haejin sa tradisyonal na kasuotan ay isang kahanga-hangang kagandahan. Sa pagdinig nito, lihim na nagalak si Haejin. Sa kabilang banda, masaya at nagkakasundo ang dalawang tao. Ngunit ang manager sa kabilang banda ay lubhang sumasakit ang ulo. Matapos makilala si Bongjo, dali-dali niyang dinala si Haejin upang bumili ng tiket sa eroplano pabalik. Orihinal na nilayon na huwag sumabay sa parehong flight ni Bongjo. Ngunit bumili si Haejin ng 3 tiket sa parehong flight. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Bongjo na sumakay sa eroplano, nais niyang samahan siya. Habang naghihintay na lumipad, ang 3 tao ay pumunta sa isang coffee shop upang magpahinga. Nang makita si Haejin na nag-aalok na magbayad, muling nakaramdam ng sama ng loob ang manager na iniisip na si Bongjo ay tiyak na isang gold digger. Agad niya itong tinawag sa isang tabi at tinanong ang lahat mula sa edukasyon hanggang sa background ng pamilya. Matapat na sumagot si Bongjo, nagtapos mula sa Sungkyunkwan, nakatira sa sentro ng Seoul. Ang kanyang mga ninuno ay pawang mga opisyal ng estado. Kung isa sa alang-alang ang impormasyong ito sa modernong panahon, si Bongjo ay tiyak na isang mayamang anak ng isang opisyal. Naisip ng manager na kung talagang makikipag-date si Haejin sa kanya, baka hindi naman siya gaanong malugi. Bukod pa rito, mukhang banayad at magalang si Bongjo, tila isang mabuting tao. Sa coffee shop, maingat na pinunasan ni Bongjo ang mansa ng cream sa labi ni Haejin na nagpamula-muli sa kanyang pisngi. Kinumpirma ni Bongjo na ang pagkikita nila ni Haejin ay talagang isang itinakdang tadhana. Napaka-interesado siya kung saan hahantong ang kapalaran na ito at napakabilis na dumating ang oras ng pagsakay sa eroplano. Si Bongjo ay umupo ng nag-iisa sa likod ng upuan ni Haejin, habang sa upuan sa harap, nandoon ang dating kasintahan na si Jeongmin at si Najoo. Lumabas na ngayon, pumunta rin silang dalawa sa Jeju Island para sa photoshoot. Nagkataong nagkita sila habang pabalik, nagreklamo si Jeongmin dahil hindi nakabili ang kanyang manager ng first class ticket. Habang lumingon-lingon, nakita niya si Bongjo at agad na naalaala na nakita na niya ang lalaking ito na palihim na gumagala sa tabi ni Haejin. Tiyak na siya ay isang masamang stalker. Upang protektahan ang kaligtasan ni Haejin, palihim na hiniling ni Jeongmin sa crew ng flight na makipag-ugnayan sa pulis at pagkatapos lumapag ng eroplano ay aarestuhin si Bongjo. Ang balitang ito ay kumalat sa mga staff ng eroplano. Napansin ni Bongjo na may mali sa hitsura ng pagkabigla ng flight attendant. Lumingon din si Jeongmin, nagbigay ng babalang tingin kay Bongjo. Sa huli, hindi na nakatiis si Jeongmin, sumugod at sinipa si Bongjo, ngunit natumba sa sahig. Matapos magdulot ng gulo, agad na kinuha si Bongjo ng mga staff ng eroplano upang maluwag ang loob ni Haejin. Nagsimula si Jeongmin na ipagyabang kung paano sinundan at ginulo ng lalaking ito si Haejin at kung paano niya iniligtas ang dalaga. Ngunit sa hindi inaasahan, sa sumunod na sandali, sinampal siya ni Haejin ng masakit dahil alam ni Haejin na walang AE card si Bongjo at hindi siya maaaring ibigay sa pulisya. Malakas niyang sinalungat si Jeongmin, hindi siya stalker, siya ang boyfriend ko. Magkahiwalay kaming nakaupo para lang hindi kami mahalata. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Haejin at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Bongjo. Matapos pampublikong aminin ni Haejin si Bongjo bilang kanyang kasintahan sa harap ng lahat, si Jeongmin ay naging isang katawa-tawa. Hindi lang siya pinuna ng ibang pasahero, kundi kinutya pa ni Najung ng walang awa. Para sa isang taong nagpapahalaga sa kanyang dignidad tulad ni Jeongmin, ito ay tiyak na isang nakakahiya na sandali na papasok sa kasaysayan ng kanyang buhay. Hindi lang iyon, tumawag pa si Haejin kay Jeongmin na nilinaw na simula pa lang ay wala siyang interes dito, na si Jeongmin lang ang nag-iisip na ibigin siya muli ni Haejin. Sa pagtingin sa kahiyahiyang hitsura ni Jeongmin, labis na naligayahan si Haejin at pagkatapos niyang ibaba ang telepono ay humiga siya sa sofa at tumawa ng malakas. Ngunit ang manager ay may seryosong mukha dahil lamang sa isang sandali ng kasiyahan, si Haejin ay lumikha ng hindi mabilang na mga problema na kailangan niyang lutasin. Ang larawan lang nila ni Bongjo na magkasama ay kumalat na sa buong internet. Ngunit si Haejin, na nalulunod sa pag-ibig, ay hindi nag-alala tungkol sa epekto ng chismis. Sa halip, naramdaman pa niyang napakagwapo ni Bongjo sa larawan. Pagkatapos bumalik sa Seoul, ginamit muli ni Bongjo ang anting-anting upang bumalik sa sinaunang panahon at sinimulan ang kanyang plano. Agad siyang naghanap kay Reyna In-hwan na nagulat na ang mataas na eunuch ay kumilos pa rin ngayong gabi, ngunit lihim niyang poprotektahan ang kaligtasan nito. Bukod pa rito,
ito, pumiling din si Bongjo kay Reyna Inhuyen na panatilihing lihim ang kanyang kinaroroonan dahil posibleng pumunta rin ang hari dito ngayong gabi. Matapos ayusin ang mga bagay para kay Reyna Inhuyen, bumalik si Bongjo sa kasalukuyang panahon, mabilis na sumakay ng taxi patungo sa modernong palasyo at pagkatapos ay bumalik sa palasyo sa nakaraan. Sa daan pabalik ng hari sa kanyang tulugan, nagpakawala siya ng isang palaso. May kalakip na lihim na sulat na hindi nagpapakilala ang palaso na isinulat ni Bongjo gamit ang kaliwang kamay. Inihayag nito na ang mataas na eunuch at ang mga ministro na panig kay Reyna Jayang ay nagplano ng pagpaslang kay Reyna Inhuyen sa isang piging sa bahay. Nagpaalala rin ang sulat sa hari na ang opisyal ay tauhan din ni Reyna Jayang at ng mataas na eunuch at kung gusto niyang iligtas si Reyna Inhuyen, dapat niyang iwasan ang opisyal. Ang hari ay agad na nagpatawag ng pinuno ng Royal Guard sa kanyang silid at matapos makuha ang hari, si Bongjo ay nagmadaling bumalik sa kasalukuyang panahon, sumakay ng taxi patungo sa tirahan ng mataas na eunuch at nag-abang sa study room nito. Itinutok ni Bongjo ang kanyang espada sa mataas na eunuch. Pinilit itong sumulat ng isa pang lihim na sulat na nagdedetalye ng plano upang patayin si Reyna Inhuyen at ibinigay ito sa mamamatay tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Unti-unting nabunyag ang plano ni Bongjo. Nais niyang saksihan mismo ng hari ang pagtatangka ng mataas na eunuch na patayin si Reyna Inhuyen. Nang matanggap ng mamamatay tao ang lihim na sulat kahit na may kaunting pagdududa, ngunit matapos kumpirmahin na ito ay sulat kamay talaga ng mataas na eunuch. Agad pa rin itong tinipon ang kanyang mga tauhan at palihim na pumasok sa tirahan ni Reyna Inhuyen sa dilim ng gabi. Ngunit pagdating pa lang sa loob ng patio, natuklasan ng mamamatay tao na siya ay naloko. Isang malaking grupo ng mga Royal Guard ang pumalibot sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Ngunit ang pinuno ay matigas pa ring lumaban at matagumpay na nakatakas. Narinig ni Reyna Inhuyen ang tunog ng labanan sa labas. Labis siyang natakot ngunit hindi naglakas loob na kumilos ng walang pag-iisip. Hindi umalis hanggang sa pumasok ang hari sa silid. Noon lamang nakahinga ng maluwag si Reyna Inhuyen. Sa silid aklatan ng mataas na eunuch, muling pinilit ni Bongjo na magsulat ang matandang lalaki ng isa pang liham ng pagtataksil na ipadadala sa nakatatandang kapatid ni Reyna Jayang at itinago ito sa kwelyo ng damit nito. Pagkatapos, patuloy niyang mahigpit na binantayan ang mataas na eunuch hanggang sa dumating ang utos ng hari para sa pag-aresto. Sa puntong ito, wala nang pagkakataon ang mataas na eunuch na itago ang liham sa kanyang kwelyo. Ang papel na iyon ay magiging hindi matitinag na ebidensya na magpapatunay sa mga krimen niya at ng nakatatandang kapatid ni Reyna Jayang sa pagpaplano na patayin si Reyna Inhuyen. Pinalibutan ng Royal Guard ang tirahan ng mataas na eunuch, pumasok sa silid aklatan at inaresto ito dahil isang segundo bago nila sirain ang pinto at sumugod papasok. Nagtago na si Bongjo sa likod ng screen. Kaya nang mahuli, isinumbong ng punong eunuch si Bongjo. Sinasabing kasabwat siya at naroon din sa eksena. Ngunit nang umikot ang Imperial Guard sa likod ng paraban upang magsiyasat, wala na ito. Nasaksihan ang mahiwagang paglaho ni Bongjo sa harap ng kanyang mga mata. Nanlaki ang mga mata ng punong eunuch sa takot. Naalala niya ang sinabi ni Bongjo na ang lugar ng kanyang pagpapatapon sa hinaharap ay ang isla ng Jeju, kung saan ang kanin ay mailason at may magpapaputok sa kanya sa daan. Sinabihan siyang mag-ingat. Tila may tulong ng Diyos ang kasalukuyang Bongjo. Hawak ang lahat ng sitwasyon sa kanyang palad. Hindi siya nagtago at direktang sinabi sa punong eunuch na mayroon pa siyang isang lihim na sandata. Ang sumunod na pangyayari ay tumugma nga sa hula ni Bongjo na ang punong eunuch at ang kanyang paksyon ay ipinatapon sa isla ng Jeju. Siya mismo ay napawalang sala at pinatawad ng hari. Matapos humupa ang mga kaguluhan, tinahak ni Bongjo ang mga bundok at ilog patungo sa pinagtataguan ni Jungon upang sunduin siya. Labis na natuwa si Jungon nang makita si Bongjo na ligtas at walang pinsala. Ngunit bago umalis, kailangan pang magpasalamat ni Bongjo sa isang tagapagligtas. Katatapos palang maresolba ang panganib ni Bongjo, ngunit nagsimula ng bumangon ang mga problema ni Hejin. Mabilis na kumalat online ang video ni Jongmin na nanakit sa eroplano at pati ang nakaraang relasyon nila ay hinukay. Maraming tabloid ang nagsimulang magdagdag ng panggatong sa apoy na pumupuksa sa kwento ng pag-ibig sa pagitan ng tatlo. Seryosong sinabi ng direktor kay Hejin na kung masira ang reputasyon ng dalawang pangunahing artista, siya at si Jongmin, masisira rin ang pelikula. Kaya, hiniling niya kina Hejin at Jongmin na mabilis na maghanap ng solusyon para ayusin ito. Iminungkahi ng manager na kumain silang tatlo para magkaayos. Ngunit hindi alam ni Hejin kung paano kukontakin si Bongjo, kaya hindi na lang niya ito ginawa. Gayunpaman, habang nagpepelikula siya, hindi sinasadyang nakatanggap ng tawag ang manager mula kay Bongjo. Agad silang nag-organisa ng pagkain kasama ang manager ni Jongmin. Kalalabas lang ni Hejin sa set at tinawag na sa restaurant nang hindi pa lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari. Kahit na sinabing darating din si Bongjo, hindi pa rin naniwala si Hejin. Ngunit maya-maya, kalmadong pumasok si Bongjo sa restaurant na nagdulot ng labis na kagalakan kay Hejin. Nang mag-order, lumapit si Bongjo kay Hejin, ginamit ang menu para takpan ang kanilang mga ulo at bumulong na gagampanan niya ng maayos ang papel ng kanyang kasintahan. Labis ang tuwa ni Hejin kaya namula ang kanyang mukha tulad ng bulaklak ng peach. Sinabing gusto niya ang cheesy na pakiramdam at kung gusto niyang gampanan ang kanyang kasintahan, kailangan lang siyang maging cheesy. Ang eksena kung saan magkalapit ang dalawa na nagbubulungan ay matinding nag-udyok kay Jongmin na puno ng galit. Umuwi siya sa set at sumigaw, humihingi ng pagbabago sa script. Umaasa na ang hari ay magbibigay ng Ki In-hoon na kalidad sa Reyna. Ngunit walang pumansin sa nababaliw na Jongmin. Kinabukasan, pagkatapos mag-shooting ni Hejin, sinabi sa kanya ng manager na lumabas sa malaking tarangkahan. Paglabas ng pinto, nakita ni Hejin
ang isang kotse mula sa malayo na papalapit. Natutunan ni Bongjo na matalino kung paano magmaneho sa pamamagitan ng isang formula. Bumaba siya sa sasakyan, inabot ang mga susi kay Haejin. Ginagawa ni Bongjo ang sinabi ni Haejin, gustong gumawa ng mga cheesy na bagay. Nagtanong siya sa manager at sinabi niya na ang pagmamay-ari ng kotseng ito ang pangarap ni Haejin, kaya binili ito ni Bongjo. Dinala ni Bongjo ang mga labi ng kanyang ama sa modernong mundo at ibinenta sa isang tindahan ng antike. Ngunit malabo siyang nakadama na siya ay nakagawa ng pagkakamali. Ang paghaharap sa isang romantikong sitwasyon tulad ng sa comics ay labis na nagpasaya at nagpaantig kay Haejin. Nagmaneho siya paikot kay Bongjo. Marahil dahil napakaganda ng sandaling ito, medyo nalungkot siya dahil gusto ni Haejin na maging tunay na kasintahan ni Bongjo. Kahit na sinabi sa kanya ni Bongjo sa sandaling ito na ang paglalakbay sa oras ay kasinungalingan lamang at isa lang siyang manloloko, tatanggapin niya. Nais ni Haejin na manatili si Bongjo sa mundong ito. Sa pagtingin sa kanyang nag-aabang na mga mata, nakipagtulungan si Bongjo sa pagsagot ng "Ki ako ay isang manloloko." Napangiti si Haejin nang walang magawa at sinabihan siyang sumakay sa kotse. Matapos isara ang lahat ng bintana, lumapit si Haejin upang halikan si Bongjo at sinabi sa kanya na ito ay isa sa mga gamit ng pagkakaroon ng kotse na ginagamit para halikan ang minamahal mo. Sa pagkakataong ito, naintindihan agad ni Bongjo. Gumagamit na naman si Haejin ng awkward na mga dahilan upang ipahayag ang kanyang damdamin. Ngunit sa kanyang mga mata, ito ay lubos na kaibig-ibig. Kusa si Bongjo na hinila si Haejin at hinalikan siya. Nangako siyang babalik siya para hanapin siya pagkatapos ng isang buwan, matapos ayusin ang lahat ng bagay sa sinaunang panahon. Nag-alinlangan si Haejin, bakit pa kailangan bumalik ni Bongjo? Nakita niya si Bongjo na may seryosong mukha at sinabing, ang babaeng mahal ko ay nasa mundong ito, bakit hindi ako makakabalik? Isa pa, mayroon akong dahilan para bumalik. Gustong malaman ni Bongjo ang sanhi at epekto ng pagkikita nila ni Haejin. Bago niya makuha ang sagot, lagi siyang pupunta kay Haejin. Matapos matanggap ang regalo at ang tugon sa pag-ibig mula kay Bongjo, nalunod si Haejin sa pag-ibig, puno ng sigla araw-araw. Inaabangan niya ang pagkikita nila ni Bongjo pagkatapos ng isang buwan at tuturuan niya si Bongjo kung ano ang kaligayahan. Si Bongjo naman ay nagpatuloy sa pagsakay sa eroplano pabalik sa Jeju Island. Sa isang liblib na dalisdis ng bundok, inilabas niya ang nakatagong sinaunang kasuotan. Pagkabasa ng spell para bumalik sa sinaunang panahon, biglang may isang malamig na palaso ang dumaan sa tabi niya. Ang nakatakas na asasin ay naghihintay sa ruta ng pagpapatapo ng punong Eunuch. Nakatanggap siya ng utos mula sa punong Eunuch na imbestigahan ang sikreto sa kakayahan ni Bongjo na biglang maglaho. Sinundan ng asasin si Bongjo at nag-abang sa lugar kung saan siya naglaho noong nakaraan at sa wakas ay naghintay na lumabas siyang muli. Nagkaroon sila ng matinding labanan sa kagubatan sa ilalim ng ulan. Sa kasamaang palad, habang naglalaban, nahati sa dalawa ng asasin ang mahiwagang dahon ng anting-anting. Agad na nakaramdam si Bongjo ng matinding sakit ng ulo. Sunod-sunod na bumalik ang mga alaala ng nakaraan sa kanyang isip. Nang muling imulat ni Bongjo ang kanyang mga mata, nakahiga siya sa isang silid, malubha ang kanyang mga sugat. Palabas na noong araw na iyon, nang atakehin na sana ng asasin. Hindi sinasadyang nailigtas si Bongjo ng isang opisyal na dumadaan. Nang makita si Bongjo na nagising, agad na lumapit ang opisyal upang ipaalam sa kanya ang utos ng hari na ibalik ang kanyang posisyon. Ngunit si Bongjo ay lubos na nalilito tungkol sa lahat. Hindi niya alam kung bakit siya nasa isla ng Jeju at hindi rin niya maalala na siya ay naparusahan. Lumabas na dahil naputol ang mahiwagang dahon ng anting-anting, nawala ang lahat ng alaala ni Bongjo sa nakalipas na 2 buwan. Sa sandaling ito, ang nahating mahiwagang dahon ng anting-anting ay nahulog sa kamay ng asasin. Pinagsama niya ang 2 piraso at dahan-dahang sinimulang basahin ang spell dito. Sa mismong sandali na malubhang nasugatan si Bongjo ng asasin. Sa modernong mundo, biglang nakaramdam si Haejin ng matinding pagkahilo. Habang nagmamaneho, unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Upang maiwasan ang aksidente, mabilis siyang lumiko at sumalpok sa mga puno sa gilid ng kalsada. Nang magising si Haejin, nakahiga siya sa ospital. Dali-dali niyang tinawagan ang manager, humihingi ng tawad sa pagdadala ng mas maraming problema sa kanya dahil 2 beses na siyang na-ospital sa maikling panahon. Ngunit naguguluhan ang manager, kailan na-ospital si Haejin. Nang sandaling iyon, nag-aalalang tumakbo si Jeongmin sa ospital at yakap na niyakap si Haejin. Nang makita ang ganitong bastos na aksyon mula sa kanyang ex-boyfriend, agad na sinampal siya ni Haejin ng malakas, sinabing may boyfriend na siya at mas mabuting lumayo na siya. Dahil sa sampal, naguguluhang tumingin si Jeongmin, nagkatinginan sila ng manager at pareho silang nagtapos na nasira ang utak ni Haejin dahil sa pagkakabangga. Sinabi na lang ni Jeongmin sa manager na dali-dali siyang tumawag ng doktor, habang siya naman ay nanatili sa tabi ni Haejin, dahan-dahang inaalam ang kanyang sitwasyon. Pagkatapos mag-usap, naramdaman ni Jeongmin na talagang malubha ang pagkakabangga ni Haejin. Sinabi pa niyang ang pangalan ng boyfriend niya ay Bongjo, isang opisyal ng edukasyon sa Hongmungwan. Habang lumabas sina Jeongmin at ang doktor para mag-usap ng pribado, kinuha ni Haejin ang kanyang telepono at natuklasan na mayroon siyang nakasave na numero ng telepono ng boyfriend niya. Pagkatawag niya, si Jeongmin ang sumagot. Lumabas na sa sandaling nawasak ang mahiwagang dahon ng anting-anting, nagbago ang timeline. Nagbalikan sina Haejin at Jeongmin sa panahon ng shooting at bigla ring lumabas sa isip ni Haejin ang maraming alaala ng panahong magkasama sila.
Kung ganoon, sino si Bongjo? Nagsimulang maging magulo at balisa ang puso ni Haejin. Ikinulong niya ang sarili sa banyo upang kumalma. Naghanap si Haejin sa internet ng impormasyon tungkol sa kanya at kay Jongmin at natuklasan na ang kanilang love story ay alam na ng buong bansa. Pagkatapos, naghanap siya tungkol sa kanyang love story at ni Bongjo, ngunit walang anumang impormasyon. Sa pagkakita na ang taong mahal niya ay naglaho ng walang dahilan, umiyak si Haejin ng masithi sa kalungkutan. Ang reaksyon ni Haejin ay nagdulot ng pag-aalala at galit kay Jongmin kung tutuusin. Walang gustong marinig na sinasabi ng kanilang kasintahan na may gusto siya sa ibang lalaki. Binulong niya ang pangalang Bongjo at umalis ng padabog. Tila gusto niya itong hanapin. Pagkaalis ni Jongmin, pumasok ang manager sa banyo upang dahan-dahang aliwin si Haejin. Sa sandaling ito, paulit-ulit na tinanong ni Haejin ang manager upang kumpirmahin ang pag-iral ni Bongjo at ikinuwento pa ang tungkol sa pagpupulong nilang tatlo sa Jeju Island at ang pagreregalo ni Bongjo ng kotse sa kanya. Nagpaliwanag ang manager na ang kotse ay binili ni Haejin gamit ang pera niya mula sa pag-arte sa pelikula. Ngunit sa alaala ni Haejin, ang imahe ni Bongjo na nag-aabot sa kanya ng susi ng kotse ay napakalinaw. Ano ang mga alaalang iyon at ano ang pag-ibig nila ni Bongjo? Sa nakikitang patuloy na umiiyak si Haejin, sinubukan siyang kumbinsihin ng manager na kung ang lahat ng ito ay walang bakas, tingnan na lang niya ito bilang isang panaginip. Nang gabing iyon, sinuhulan ng asasin ang gwardiya ng bilangguan upang makita ang nakakulong na punong eunuch, nag-uulat ng impormasyon tungkol kay Bongjo. Naglaho siya ng 3 araw sa Jeju Island at lumabas muli ng walang dahilan, nawala lamang ang kanyang mga alaala sa huling 2 buwan. At sa loob ng 3 araw na pagkawala na iyon mismo ang oras na lumitaw si Bongjo sa bahay ng punong eunuch. Sa sinaunang panahon, wala pang transportasyon na napakabilis upang makapaglakbay sa pagitan ng Hanseong at Jeju Island sa loob lamang ng 3 araw. Ito ay lubos na ikinagulat ng punong eunuch na malinaw na may ilang kapangyarihan. Tulad ng inaasahan, nagpatuloy ang asasin sa pag-ulat na ang mabilis na paglitaw ni Bongjo sa maraming lugar ay may kaugnayan sa isang mahiwagang dahon ng anting-anting. Hawak niya ngayon ang mahiwagang dahon ng anting-anting, ngunit binasa ng asasin ang spell dito at walang nangyari. Sa ilalim ng escort ng mga opisyal, umalis si Bongjo patungong Hanseong. Sa daan, narinig niya ang kwento mula sa kanyang lingkod na dati. Kailangan lang niyang hawakan ang mahiwagang dahon ng anting-anting upang biglang maglaho. Nagtataka si Bongjo kung nasaan ang mahiwagang dahon ng anting-anting, ngunit hindi rin alam ng lingkod. Pag-uwi, napansin ni Bongjo na nawawala ang mahalagang espada, ang relikya ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ni Matandang Bok na dahil ang espada ay naglaho ng walang dahilan noon, ikinulong ito sa isang aparador upang maging sigurado. Ang maliit na detalyeng ito ay nagdulot ng kaunting pagdududa kay Bongjo, ngunit hindi na niya ito sinundan pa. Nauna nang nakabalik si Jungon sa bahay ni Bongjo. Nag-alis siya ng kanyang kasuotan bilang gisaing at nagsuot ng napakasimpleng damit bilang isang babaeng taga-serbisyo sa tirahan ng opisyal. Binalak ni Bongjo na panatilihin si Jungon sa tirahan upang pangalagaan siya sa buong buhay niya, ngunit upang magawa ito, ang tanging paraan ay gawin siyang asawang tao upang maging makatwiran. Kahit na hindi pa kasal si Bongjo, dahil sa kanyang pinagmulan bilang isang gisaing, sa isang pamilyang Yangban, maaari lamang maging asawang tao si Jungon. Sa pagkarinig nito, nagpakita si Jungon ng kalungkutan. Naalala pa niya ang huling pagkakataon nang bumalik si Bongjo mula sa modernong mundo. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa isang magandang mundo kung saan ang mga lalaki at babae ay pantay-pantay at kung maaari. Nais ni Jungon na sumama kay Bongjo doon. Pagkasabi nito, inulit ni Jungon na sinabi ni Bongjo na may isang babae doon na napakahalaga sa kanya at bumalik pa siya noon upang bayaran ang utang na loob sa kanya. Lubusang nag-udyok ang mga salita ni Jungon sa pagkamausisa ni Bongjo. Balisa siyang malaman kung ano ang ginawa niya sa panahon ng kanyang amnesia. Kaya, agad siyang nag-utos sa kanyang lingkod at sa mga opisyal sa Jeju Island na tulungan siyang hanapin ang mahiwagang dahon ng anting-anting. Si Bongjo, matapos mawala ng alaala, ay naging medyo kakaiba. Madalas siyang nagsasabi ng mga modernong salita na nagpapagulo sa kanyang mga lingkod. Tinawag pa niya ang reyna na kakabalik lang sa posisyon bilang Queen Incheon, ngunit ayon sa karaniwang mga talaan ng kasaysayan, ang pangalang postumo na Queen Incheon ay ibinibigay lamang pagkatapos mamatay. Sa kasalukuyan, buhay pa ang dating reyna at kakatapos lang niyang maibalik sa posisyon bilang reyna. Walang nakakaalam kung sino si Queen Incheon. Nang marinig ang tanong ng kanyang lingkod, napakunot na rin si Bongjo. Kaya, saan niya nakuha ang salitang ito? Baka ba sa ibang mundo na binanggit ni Jungon? Nang araw na iyon, pumunta si Haejin sa parke. Ito ang araw na nag-schedule sila ni Bongjo ng pagtatagpo. Kahit na pinayuhan siya ng lahat sa paligid niya na si Bongjo ay isang tao lamang na lumabas sa kanyang panaginip, gusto pa rin ni Haejin na sundin ang kanyang puso at pumunta sa parke upang hintayin siyang lumitaw. Sa sandaling iyon, bumuhos ang malakas na ulan kaya kinailangan ni Haejin na sumilong sa isang phone booth. Maya-maya, mabilis na binuksan ng isang anino ang pinto. Akala ni Haejin si Bongjo iyon, ngunit si Jungmin pala ang dumating at dahan-dahan niyang inalis si Haejin sa ulan. Kahit hindi niya nahintay si Bongjo, hindi pa rin siya makalimutan ni Haejin. Nang araw na iyon sa set, nag-research si Haejin sa internet tungkol sa talambuhay ni Bongjo habang nagpapahinga. Natuklasan niya na pagkatapos bumalik sa Hanseong mula sa Jeju Island, pinakasalan siya ni Haring Sukjong. Biglang nakaramdam siya ng matinding selos. Napabuntong hininga ang manager at napahawak
humawak sa kanyang noo nang walang magawa. Nagsiselo si Haejin sa isang taong nabuhay 300 taon na ang nakalipas. Mukhang kailangan pa ring dalhin si Haejin para magpagamot. Pagbalik ni Bongjo sa palasyo, palihim siyang kinausap ni Queen In-hyun, nagpapahayag ng pasasalamat sa kanyang plano na arestuhin ang punong eunuch noong gabing iyon. Ngunit si Bongjo, na nawala ng alaala, ay natulala at walang naintindihan. Sa halip, nang makita ang damit at ang paraan ng pananamit ni Queen In-hyun, nagsimulang lumitaw sa kanyang isip ang mga larawan ng ibang Queen In-hyun. Ang mga misteryong ito ay nagsimulang bumalot kay Bongjo, na naging dahilan upang hindi siya mapakali. Naalala ni Bongjo na niyakap at hinalikan niya, at naging malapit siya sa isang babaeng nakasuot ng damit ni Queen In-hyun. Siya nga ang babaeng mahal ko. Naalaala ni Bongjo na ang mahiwagang dahon ng anting-anting ay hiningi ni Jungon mula sa punong monghe ng templo. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog, kaya pinatakbo niya ang kanyang kabayo patungo sa templo. Bumati si Bongjo, sinabing matagal na siyang hindi nakikita ng punong monghe. Ngunit sinabi ng monghe na 6 na araw na ang nakalipas. Dumating si Bongjo upang hanapin siya at nagtanong ng maraming issue na may kaugnayan sa mahiwagang dahon ng anting-anting. Nag-isip si Bongjo, 6 na araw na ang nakalipas, hindi pa siya nawawala ng alaala, kaya tinanong niya kung ano ang sinabi niya. Sa tuwing darating ang sandali ng buhay at kamatayan, dadalhin siya sa ibang mundo na kasing ganda ng paraiso at nakakita siya ng isang diwata. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ni Bongjo na may tao sa labas at agad siyang naging alerto at pinatay ang kandila sa silid ng punong monghe. Nakipaglaban si Bongjo sa nakamaskarang tao sa labas ng pinto. Nakontrol ang isa naman ay nagmamadaling tumakas, bumalik upang magulat sa asasin tungkol sa sikreto ng mahiwagang dahon ng anting-anting. Agad na inutusan ng asasin ang kanyang tauhan na kunin ang mahiwagang dahon ng anting-anting at patayin siya. Ngunit ang mahiwagang dahon ng anting-anting ay walang epekto. Sa sandaling ito, natagpuan ni Bongjo ang lungga ng asasin sa pamamagitan ng direksyon ng nakamaskarang tao. Nagumpisa ang dalawang panig sa isang labanang buhay o kamatayan sa paligid ng bonfire. Sa kaguluhan, inabot ni Bongjo at kinuha ang mahiwagang dahon ng anting-anting at sa isang kisap mata, muli siyang naglakbay sa modernong mundo. Lumabas na upang mapatunayan ang panuntunan ng mahiwagang dahon ng anting-anting na muling mabuhay kapag nakaharap sa kamatayan. Sadyang humarap si Bongjo sa asasin upang magpakamatay. Dahil sinabi sa kanya ng punong monghe na ang mahiwagang dahon ng anting-anting ay may pagmamayari. Ang mahiwagang dahon ng anting-anting na ito ay inialay ni Jungon para kay Bongjo, kaya ito ay may bisa lamang para sa kanya. Muling dumating sa modernong lungsod, nagulat si Bongjo sa kanyang paligid at bumalik sa kanyang isip ang mga nakalimutang alaala. Ang malaking screen sa gusali ay nagpapakita ng pelikulang Queen In-hyun na pinagbibidahan ni Haejin. Yumuko si Bongjo at mumiti, alam niyang natagpuan na niya ang sarili niyang Queen In-hyun. Para naman kay Haejin, dahil sa kasalukuyan niyang relasyon kay Jeongmin, natural lang na magkaroon ng matalik na kilos. Ngunit sa tuwing lalapit si Jeongmin, naiinis si Haejin na parabang napipilitan. Hindi niya matiis ang damdaming ito at nais niyang makipaghiwalay kay Jeongmin. Ito ang nagpagalit sa manager dahil ang pagiging sikat ni Haejin ngayon ay lubos na salamat sa pagiging kasintahan ni Jeongmin kung ipapahayag niya ang pakikipaghiwalay sa sandaling ito para na niyang sinisira ang kanyang kinabukasan. Sa huli, sa ilalim ng bigat ng katotohanan, napilitan si Haejin na pigilin ang kanyang pagkamuhi kay Jeongmin at ipagpatuloy ang pagganap bilang kasintahan nito. Nang araw na iyon, habang nagme-make up si Haejin, bigla siyang nakatanggap ng kakaibang tawag. Sumagot ang manager at nang marinig niyang nagpakilala ang kabilang linya bilang si Bongjo, agad siyang nagalit. Totoo bang may taong nagngangalang Bongjo ngayon? Ngunit hindi niya pwedeng ipaalam kay Haejin dahil naghirap siyang kumbinsihin si Haejin na makipagbalikan kay Jeongmin, hindi niya hahayaang guluhin muli ni Bongjo ang kanyang determinasyon. Nagdahilan ng manager na abala si Haejin at dali-daling ibinaba ang telepono. Pagkatapos ay bumalik upang sabihan si Haejin na huwag nang makinig sa numerong iyon, sinabing isa itong baliw. Dahil sa pagtanggi, si Bongjo ay tulalang nakatayo sa phone booth. Hindi maintindihan kung bakit nagbago ng husto ang ugali ni Haejin sa loob lamang ng mahigit isang buwan at binaliwala siya. Nagpatuloy si Bongjo sa pagtawag kay Haejin, ngunit sinunod niya ang payo ng manager na hindi pinansin ang panggugulo ng baliw. Nang gabing iyon, dumalo ang buong cast at crew ng pelikulang Queen In-hyun sa isang award ceremony. Natakot ang manager na baka sagutin ni Haejin ang tawag ni Bongjo kaya kinuha niya ang cellphone nito. Sabay na dumating sina Haejin at Jeongmin sa awards venue. Habang naglalakad sa red carpet, may nakita si Haejin na pamilyar na anino sa karamihan. Lumabas na, nang hindi sumasagot si Haejin sa kanyang tawag, ginamit ni Bongjo ang kanyang talino upang hanapin siya. Pagkatapos ng ilang pag-alam, natural na natuklasan niya ang impormasyon na dadalo siya sa award ceremony ngayong gabi. Nagtinginan ang dalawa sa gitna ng maingay na karamihan. Sa mata ay mayroon lamang kabilang panig, si Haejin ay tila maiiyak. Nagtiyaga ako ng matagal, ang lalaking pinapangarap ay sa wakas nagpakita sa harap ko. Habang si Haejin ay tulala sa pagtingin kay Bongjo, hinila na siya ni Jeongmin sa tabi. Sa sandaling iyon, nang muling tumingala si Haejin, naglaho na si Bongjo. Pagkatapos ng red carpet, sinabi ni Haejin sa manager na tila nakita niya si Bongjo. Nang marinig ito, labis na kinabahan ang manager, kaya't kinailangan niyang tumakbo sa labas ng gusali upang huminga. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Bongjo upang batiin ang manager, ngunit ipinakita
niya ang pagiging ganap na estranghero. Nang malaman ng manager na ang lalaking ito ay si Bongjo, itinuring niya itong isang panatikong tagahanga at pilit siyang pinapayuhan na huwag nang guluhin pa si Haejin. Mula sa sinabi ng manager, naunawaan ni Bongjo na pagkatapos niyang mawala ng alaala, ang mundong ito ay bumuo ng isang bagong linya ng mga alaala na nagtatabing sa kanyang dating pag-iral. Ngunit ang mga pangyayaring naranasan ay may bakas pa rin, tanging ang sanhi at epekto ang nabago. Halimbawa, ang sasakyan ni Haejin ay naging siya mismo ang bumili at siya rin ay naging kasintahan ni Jongmin. Mula noon, nag-isip si Bongjo na nang masira ang anting-anting, sa pilitang binura ng mundo ang panahong lumitaw si Bongjo. Ang nawala ay tanging ang oras, hindi ang alaala. Nang marinig na may kasintahan na si Haejin, medyo nadismaya si Bongjo. Bago umalis, paulit-ulit ding pinaalalahanan ng manager na huwag na siyang magpakita. Tumango si Bongjo, kung maaari namang magsaya si Haejin sa kasalukuyan niyang buhay, hindi na niya kailangang magpakita pa. Nang gabing iyon, bumalik si Bongjo sa gilid ng burol sa parke. Naghahanda na siyang magpalit muli ng lumang damit. Bigla siyang nakakita mula sa malayo sa phone booth ng parke. Si Haejin na balisang tumatawag. Pala, nang nasa award ceremony, lalo pang nag-isip si Haejin at nakita niyang may mali, nagdududa na ang tawag ng manyakis ay kay Bongjo. Pilit na kinuha ni Haejin ang telepono mula sa manager. Napilitan ng manager na umamin na nakita niya si Bongjo, ngunit umuwi na ito. Ang hirap, kakikita lang sa mahal niya, hindi pwedeng hayaan ni Haejin na umalis na lang siya. Agad siyang pumunta sa gilid ng kalsada, sumakay sa taxi at dumiretso sa parke kung saan sila nagkita. Pumunta si Bongjo sa phone booth, hindi makapaniwala sa nakita niya nang makita si Haejin na humabol. Sa sumunod na segundo, niyakap na siya nito ng mahigpit. Ang pag-asam at pananabik na naramdaman mula sa yakap na iyon ay nagsabi kay Bongjo na si Haejin pa rin ang babaeng mahal niya at hindi niya rin kayang talikuran ang mundong ito. Kahit nagkita na silang muli, nagkasundo pa rin silang dalawa na hindi ito maaaring ipaalam sa iba. Bago sumakay si Haejin sa taxi pabalik sa award ceremony, sinabihan niya si Bongjo na pumunta sa bahay niya ngayong gabi. At naalala agad ni Bongjo na mailikas na talino ang address ng bahay ni Haejin. Sa oras na bumalik si Haejin upang dumalo sa award ceremony, sinamantala ni Bongjo na bumalik sa sinaunang panahon sa isang biyahe. Iniulat ang pagkakakilanlan ng mamamatay tao sa tanggapan ng hustisya. Dahil bigla siyang naglaho sa likod ng bundok ng templo, labis na nag-alala ang punong pari at nagpadala ng tao sa bahay ni Bongjo upang magtanong. Gayunpaman, sa oras na ito, si Bongjo ay ligtas na nakaupo sa kanyang bahay at si Jungon na nakarinig ng balita ay nagmadali ring tumakbo. Nang makita si Bongjo na nakangiti, tinanong niya kung nakita na ba niya ang babaeng iyon. Hindi direktang sumagot si Bongjo, sinabihan lang niya si Jungon na maging panatag, wala siyang ginawang anumang bagay na labag sa batas. Napakabilis, natapos ang award ceremony. Upang maiwasan si Jongmin, palihim na lumabas si Haejin sa garahe. Pag-uwi pa lang, habang naghubad ng damit pang seremonya, nakita na niya si Bongjo sa loob ng kanyang bahay. Ang unang ginawa ni Haejin ay hingin ang anting-anting kay Bongjo. Gusto niyang siya mismo ang magtago para sakaling bigla na namang maglaho si Bongjo at masunuring ibinigay naman ito ni Bongjo kay Haejin. Tamang-tama, may narinig na boses si Jongmin mula sa ibaba. Ang biglaang pagdating ni Jongmin ay nagpataranta kay Haejin. Nagmadaling nagtago si Bongjo sa kwarto sa itaas. Gusto ni Jongmin na makipag-date sa kanya si Haejin. Habang nagsasalita ay pilit niya itong hinila palabas. Hindi na nakatiis si Bongjo sa itaas, kaya kinuha niya ang spray bottle at sinabuyan si Jongmin. Binasa ang buong katawan ni Jongmin. Agad namang nagdahilan si Haejin na tumutulo ang bubong at itinulak si Jongmin sa banyo. Sinamantala ang pagkakataong ito, ibinalik ni Haejin ang anting-anting kay Bongjo at nangako sa kanya na hindi na siya maglalaho ng walang dahilan at bukas ay kailangan din siyang magpakita sa harap niya. Pinunasan ni Jongmin ang sarili at paglabas niya sa sala, narinig niya si Haejin na nagmumungkahi ng paghihiwalay na lubos na ikinagalit ni Jongmin mula noong aksidente sa kotse. Patuloy na nagsasabi si Haejin ng mga baliw na bagay. Hindi talaga naniniwala si Jongmin sa kwento ng pinapangarap na kasintahan na inimbento ni Haejin. Sumigaw siya, sinabihan siyang tawagin si Bongjo dito. Pagkasabi pa lang niya, isang unan mula sa itaas ang ibinato pababa, tumama mismo sa ulo ni Jongmin. Nakatanggap siya ng kanyang kahilingan, diretsong lumabas si Bongjo at muling nag-away ang dalawang lalaki sa maliit na bahay ni Haejin. Hindi nakayanan ni Jongmin si Bongjo na marunong sa eskrima. Patuloy siyang umatras papunta sa banyo at ikinulong doon. Pagkatapos tapusin si Jongmin, agad na hinila ni Haejin si Bongjo palayo. Dinala siya sa isang inn upang manatili at masigasig na ipinakilala kung paano gamitin ang iba't ibang kagamitang dekuryente. Ngunit medyo malungkot si Bongjo dahil mukhang iiwan siya ni Haejin dito mag-isa. Hindi rin matiis ni Haejin na iwan si Bongjo. Ngunit wala siyang ibang magagawa. Ang gulo na ginawa niya ay siya ang dapat humarap. Mabuti na lang at walang schedule ng shooting bukas. Nangako si Haejin na babalik siya bukas ng umaga. Pagkasabi pa lang niya, itinaas ni Bongjo ang mukha ni Haejin at binigyan siya ng isang malalim na halik. Ang impulsibong personalidad niya ang nakakaakit sa akin. Ang halik na ito ay nagpalunod kay Haejin sa malambing na tingin ni Bongjo at muling nanaig ang matinding damdamin sa kanyang
kanyang katinuan. Sa pagkakataong ito, hindi nagmamadaling nagpaliwanag si Bongjo na isa siyang dalubhasa sa panliligaw dahil natuklasan niya sa harap ng mahal niya, siya ay talagang isang dalubhasa. Nang gabing iyon, nanatili si Haejin sa inn. Nang magising siya ay kinabukasan na siya lang mag-isa sa silid, hindi alam kung saan nagpunta si Bongjo. Inakala ni Haejin na bumalik na naman siya sa sinaunang panahon nang walang paalam. Pagkatapos lang niyang magreklamo ay natuklasan niyang nasa bulsa niya ang anting-anting. Kung nandito ang anting-anting, tiyak na nandito pa rin si Bongjo. Habang nag-iisip, lumabas si Haejin sa balkonahe at nakita si Bongjo na nag-aaral magbisikleta. Nang makita si Haejin nagising na, nagpresenta si Bongjo na bumili ng almusal para sa kanya. Medyo nag-alinlangan si Haejin, hindi lang sa hindi niya alam ang iba't ibang produkto, tiyak na wala rin siyang dalang pera. Hindi inaasahan, pagkatapos niyang magsalita, kinuha ni Bongjo ang isang tumpok ng malaking pera mula sa kanyang bulsa. Lumabas na muli niyang ipinagbili ang pamana ng pamilya. At sa karanasan niya noong nakaraan, itinaas ni Bongjo ang presyo ng kaunti sa pagkakataong ito. Batay sa papel na isinulat ni Haejin, tumpak siyang nakabili ng pagkain. Naghinala si Haejin na hindi pa nakakakain si Bongjo ng modernong instant food, kaya't nagsimula siyang magyabang sa harap ng iskolar na si Bongjo. Ang pag-init lang ng pagkain ay ipinaliwanag niya na tila napakahirap, ngunit si Bongjo ay tahimik lang na nanonood sa tabi ng palabas ni Haejin. Matapos ang lahat, 3 buwan na siyang nasa modernong mundo, matagal na niyang alam ang kaunting kasiyahan na ito. Pagkatapos kumain, nag-alok si Bongjo na dalhin si Haejin sa isang paglalakad gamit ang bisikleta, dahil para makasakay si Haejin, sadyang gumising siya ng maaga para matutong magbisikleta. Muli na namang natinag si Haejin sa katapatan ni Bongjo. Agad siyang sumakay sa likod, niyakap ang baywang nito at humarurot sa maliliit na kalsada sa gitna ng bukid. Nagpahayag ng paghanga si Haejin, napakatalino ni Bongjo. Kung manatili siya sa modernong panahon, ay mabubuhay din siya ng napakaganda. Nagkaroon si Haejin ng ideya na manatili si Bongjo sa modernong mundo, kaya't kinuha niya ang anting-anting at nagkunwari na itatapon ito sa tumpok ng apoy sa tabi. Nang makita niya si Haejin na iwinawagayway ang kanyang kamay, biglang kinabahan si Bongjo. Tumalon mula sa bisikleta, takot na baka tuluyan nang ang sunugin ni Haejin ang anting-anting. Ngunit iyon ay peking galaw lamang, nasa kamay pa rin ni Haejin ang anting-anting. Gayunpaman, medyo nadismaya siya sa reaksyon ni Bongjo. Alam ni Haejin na hindi siya maaaring manatili sa moderno, kaya kusa niyang ibinalik ang anting-anting kay Bongjo. Natatakot siyang baka isang araw ay maging padalos-dalos siya at tuluyan ng sunugin ang anting-anting upang manatili si Bongjo. Tahimik na tinanggap ni Bongjo ang anting-anting, daan-daang isip ang bumabagabag sa kanyang puso. Tamang-tama, nakatanggap si Haejin ng tawag mula sa production team na nagpapaalam na nagbago ang schedule ng shooting. Pilit na iginiit ni Jongmin na nagtataksil si Haejin, gumawa ng isang pinapangarap na kasintahan upang gawing dahilan ng paghihiwalay. Dahil dito, labis siyang naapektuhan, hindi lang niya sinabing masama ang pakiramdam, kundi sumisigaw din sa set na ayaw niyang makipagtulungan kay Haejin. Ang personal na relasyon ng dalawa ay nakaapekto na sa buong production team, wala nang nagawa si Haejin. Kahit pahinala niyang 100% na nagkukunwari lang si Jongmin, napilitan pa rin siyang pumunta sa ospital upang bisitahin ito at humingi ng tawad. Pinigilan ni Haejin ang kanyang emosyon, umiti at pumasok sa kwarto ni Jongmin, ngunit si Jongmin na makitid ang isip ay hindi talaga gustong makipag-usap ng maayos. Kinuha niya ang spray bottle at walang humpay na binomba si Haejin at malakas na binato ng unan. Lahat ito ay para makaganti sa ginawa ni Bongjo sa kanya noong gabing iyon. Hindi lang iyan, isinumbong pa niya sa direktor na si Haejin ay isang aktres na may magulong personal na buhay, palikero at ayaw na niya itong makatrabaho. Kahit na nagalit si Jongmin, hindi maaaring kanselahin ang pelikulang kalahati na ang natapos. Wala ring nagawa ang direktor sa pag-ugali ni Jongmin, napilitan siyang ayusin na magkaibang oras ang pag-shoot ng dalawa. Pagkatapos makita si Jongmin, nakatanggap si Haejin ng tawag mula kay Bongjo. Nasa phone booth siya sa parke. Sinabi ni Bongjo kay Haejin na buksan ang glove compartment sa upuan ng pasahero. Sa loob ay may maraming cash na iniwan niya. Nais ni Bongjo na gamitin ni Haejin ang perang ito upang bilhin siya ng telepono, damit at isang matitirhan dahil nangako na siya sa kanya. Pananagutan niya ang kaguluhang ginawa niya nang bigla siyang dumating sa buhay ni Haejin. Pinag-isipan niya itong mabuti, ang pananagutang ito ay hindi sa pamamagitan ng pagbili ng kotse para kay Haejin o pagtulong sa kanya na lambingin si Jongmin ang magagawa, kundi sa pamamagitan ng pananatili sa tabi ni Haejin ng matagal at hindi na kailanman maghihiwalay. Sa puntong ito, lumingon si Bongjo, hindi niya alam kung kailan pa dumating si Haejin sa parke. Nakatayo sa labas ng phone booth habang may hawak na telepono. Tiningnan niya ang kanyang kasintahan na may masayang mukha at lihim siyang humanga na ang pagpili niya sa kanyang minamahal sa pagkakataong ito ay talagang tama. Ilang araw na itong si Bongjo ay tila nananatili sa modernong mundo araw-araw. Ngunit tuwing hating gabi, sinasamantala niya ang pagkakataong bumalik sa sinaunang panahon sa isang paglalakbay. Nakikipag-usap sa punong pari sa ilalim ng liwanag ng kandila. Sa modernong mundo, si Bongjo ay nagkaroon ng malawak na pananaw sa panahon ni Haring Sukjong at maging sa lahat ng mga sumunod na dinastya. Ang sinaunang mundo na kanyang tinitirhan ay hindi na sapat upang bigyang kasiyahan ang kanyang pananaw.
Nakita niya kung gaano kalawak ang mundo, hindi maaaring habang buhay na makulong sa isang sulok ng Joseon, namumuhay ng ayon sa itinakdang kapalaran. Ang ganoong buhay ay hindi makakamit ang kaligayahan. Kaya, gusto ni Bongjo na manatili sa modernong panahon, hindi lang para makasama si Haejin, kundi para magkaroon din ng mas maraming pagkakataon na tuklasin ang mga hindi pa nalalaman. Ikinuwento ito ng punong pari kay Jungwon. Nang marinig ang balita na gusto nang umalis ni Bongjo, labis na nalungkot si Jungwon. Umulan na naman ng malakas at sumilong si Bongjo at si Haejin sa isang pampublikong phone booth. Binuklat ni Bongjo ang travel guide at labis na nagpakita ng interes sa mga tanawin sa ibang bansa sa larawan. Nang marinig ito, muling tumaas ang kumpiyansa ni Haejin. Idineklara na sa kanilang dalawa, siya lang ang marunong mag-Ingles. Si Bongjo naman ay tapat na nagsabi na kung mag-aaral siya, sa isang buwan ay magiging mas magaling na siya kaysa kay Haejin. Sa gabing maulan, nagkasama silang dalawa, nagsimulang mangarap tungkol sa isang magandang kinabukasan kapag magkasama na sila. Malapit na sana ang masayang buhay ni Bongjo at Haejin. Ngunit lumabas si Jungwon sa oras na ito. Ikinuwento niya kay Bongjo ang tungkol sa anting-anting. Ang anting-anting ay gawa ni Jungwon na pumapasok sa templo araw-araw upang manalangin para sa kaligayahan ni Bongjo. Ginamit niya ang kanyang sinseridad upang mapahanga ang punong pari, kaya't ginawan siya nito ng guhit. Ang anting-anting ay isinilang para kay Bongjo. Dala ang panalangin ni Jungwon, umaasa na siya ay magiging ligtas at masaya. Bagaman nakaligtas na ito ng ilang beses kay Bongjo mula sa bingit ng kamatayan, nagsimula na rin itong ilayo si Bongjo sa kanyang orihinal na mundo. Bukod pa rito, noong iginuhit ang anting-anting, sinabi ng punong pari kay Jungwon, kung ang anting-anting ay mahahaluan ng iba pang pagnanasa, ito ay magiging pinagmulan ng kalamidad. Labis na pinag-iisipan ni Bongjo ang pinagmulan ng kalamidad na sinabi ng punong pari, hindi pa niya lubos na naiintindihan. Nagpadala ang tanggapan ng hustisya ng balita, kamakailan ay umalis si Reyna Inheon sa palasyo dahil sa isang gawain, at kagabi, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng damit pangyangban ang pumasok sa kanyang tahanan sa labas ng palasyo. Tamang-tama, isang grupo ng mga mamamana ang lumitaw sa hindi kalayo ang bubong. Sa bilis ng kidlat, nagpaputok sila ng palaso patungo kay Bongjo, na walang kalaban-laban, agad siyang tinamaan ng dalawang palaso. Nang ang huling palaso na nakamamatay ay malapit ng tumago sa kanya, muling umandar ang anting-anting at dinala siya sa harap ng mga guho ng tarangkahan ng Seoul. Pagbalik sa moderno, napilitan si Bongjo na magpalit muli ng damit at nagtago sa gilid upang bigyan ng paunang lunas ang kanyang sugat. Ang pag-atake na ito ay lalo niyang pinag-isipan, inatake siya sa liwanag ng araw sa mataong lugar. Malinaw na mayroong taong nakakaalam ng sikreto ng anting-anting at gustong isapubliko ito. Tiyak na ginawa ito ng mamamatay tao sa utos ng punong kalihim. Bigla, naalala ni Bongjo, sinabi ng opisyal na ang taong pumasok sa bahay ni Reyna Inheon ng gabing iyon ay nakasuot ng damit yangban at siya mismo ay isang opisyal na yangban. Mukhang gusto ng punong kalihim na gamitin ang instant teleportation ng anting-anting upang iparatang ang relasyon nila ni Reyna Inheon. Hindi nga nagkamali sa hula, ang plano ng punong kalihim ay gumawa ng eskandalo sa pagitan ni Bongjo at Reyna Inheon na magiging dahilan upang ipapatay ng hari ang dalawa dahil sa kahihiyan. Balisang gustong saliksikin ni Bongjo ang aklat ng kasaysayan upang tingnan kung nagtagumpay ba ang plano ng punong kalihim. Siya ay natumba at naglakad patungo sa sulok kung saan nakatago ang mga modernong gamit at natuklasan niyang maingat na inilagay ni Haejin doon ang isang bag ng mga mahahalagang gamit. Mayroong pera at pati na rin ang bagong telepono na binili niya para sa kanya. Agad na sumakay si Bongjo sa taxi patungo sa library, ngunit sa daan ay nawalan siya ng malay sa loob ng kotse dahil sa matinding sugat. Natakot ang driver, agad na dinala si Bongjo sa ospital. Kinuha niya ang telepono ni Bongjo at natuklasan na tanging ang numero lang ni Haejin ang nakasave doon. Habang nagpapahinga sa shooting, sa wakas ay nakita ni Haejin ang isang serye ng mga hindi nasagot na tawag mula kay Bongjo. Agad siyang tumawag pabalik ng matamis. Ngunit narinig niya ang balita mula sa driver na si Bongjo ay malubhang nasugatan at na-ospital. Agad na nataranta si Haejin, hindi na nag-abalang isipin pa ang susunod na shooting schedule. Nagmadaling pumunta sa ospital. Dahil walang si Bongjo, hindi sana siya maaaring operahan agad. Mabuti na lang at si Haejin ang nagsilbing tagapagpaliwanag at pumirma sa form ng pahintulot sa operasyon. Pagkatapos ng operasyon, paggising pa lang ni Bongjo ay mahina niya agad na sinabihan si Haejin na kumpirmahin ang aklat ng kasaysayan. Ngunit hindi ito pinansin ni Haejin hanggang sa bumalik siya sa production team, ipinamahagi ng direktor ang binagong script. Natuklasan ni Haejin na ang kinahinatnan ni Reyna Inheon ay naging pagpatay sa kanya ng hari. Ngayon lang naalala ni Haejin ang layunin ni Bongjo sa pagpapasuri sa kanya sa aklat ng kasaysayan. Tiyak na nakaranas siya ng isang nakamamatay na pangyayari sa sinaunang panahon na maaaring magpabago muli sa kasaysayan. Agad na binuksan ni Haejin ang computer at totoo nga, nagbago na ang mga tala tungkol kay Bongjo. Ngunit nagkaroon ng kaunting pagkamakasarili si Haejin marahil sa pagkakataong ito ay hindi na kailangan pang bumalik ni Bongjo. Pagkatapos ng 10 araw, nagising si Bongjo. Ang una niyang ginawa ay tanungin si Haejin tungkol sa nilalaman ng aklat ng kasaysayan. Nakita niya si Haejin na nag-aatubili, pinipili lang ang magagandang bagay na sasabihin. Ayon sa mga tala, sa panahon ni Haring Sukjong, si Bongjo, pagkatapos tamaan ng palaso at maglaho ng walang dahilan, ay mula noon ay hindi na nagparamdam. Bukod pa rito, wala nang ibang pagbabago sa kasaysayan. Ngunit alam ni Bongjo
Jo na hindi ito posible nang hindi na nag-iisip pa. Ang punong kalihim ay nagplano laban sa kanya, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. Habang wala si Hae-jin, tumakas si Bong Jo sa ospital at siya mismo ang pumunta sa library. Ayon sa aklat ng kasaysayan, pagkatapos niyang tamaan ng palaso at maglaho sa harap ng lahat, umabot ang balitang ito sa hari. Kasabay nito, may tsismis din na ang anino na pumasok sa bahay ni Reyna In-heon ng gabing iyon ay katulad ni Bong Jo. Nagalit ang hari at nagutos na imbestigahan ang mga bagay na ito. Ang resulta ay si Bong Jo ay gumamit ng anting-anting upang magpalabas ng masasamang sining at paulit-ulit na pumasok at lumabas sa bahay ni Reyna In-heon. Dahil naglaho ng walang baka si Bong Jo, napilitan ang hari na parusahan ang lahat ng tao sa kanyang bahay. Maging si Reyna In-heon ay pinugutan ng ulo. Ang pinaka-nakakainis ay ang punong kalihim ay napatawad dahil sa pangyayaring ito. Si Bong Jo ay tila nahulog sa isang malalim na bangin. Napagtanto niya na marahil ito na ang pinagmulan ng kalamidad na sinabi ni Jungwon. Ang pinaka-inosenteng tao doon ay si Reyna In-heon. Nangako si Bong Jo na poprotektahan siya. Ngunit ngayon, dahil sa kanya, si Reyna In-heon ay namatay sa pamamagitan ng pagpugot. Kailangang bumalik si Bong Jo sa sinaunang panahon upang makabawi sa pagkakamaling nagawa niya. Hinalughog ni Bong Jo ang buong katawan niya, ngunit hindi niya makita ang anting-anting. Tiyak niyang palihim itong itinago ni Hae-jin sa bahay. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Hae-jin at kasabay nito ay hinanap niya ang anting-anting sa bahay niya. Mabilis itong natagpuan ng matalinong si Bong Jo sa refrigerator. Nang marinig ang umiiyak na pamamaalam ni Hae-jin, nangako si Bong Jo na pagkatapos niyang ayusin ang lahat, tiyak na babalik siya sa kanya. Nang muling lumitaw si Bong Jo sa mga kalye ng Hanseong, lahat ng tao ay labis na nagulat. Mabilis ding narinig ng tanggapan ng hustisya ang balita at agad na dinala ang mga opisyal upang palibutan ang bahay ni Bong Jo. Nagmamadaling hinanap ni Jungwon si Bong Jo. Sa loob ng 1-0 araw na nawala siya, nagsimula ng umalsa ang plano ng punong kalihim. Si Bong Jo ay napapaligiran na ngayon mula sa lahat ng panig. Humingi ng tawad si Jungwon na pumunta na siya sa modernong mundo, huwag na siyang bumalik upang magpakita. Subalit nagkusa pa ring lumapit si Bong Jo sa harap ng hari, iniharap ang anting-anting at ipinaliwanag na matapos siyang tamaan ng pana ay kinidnap siya ng masasamang tao. Hirap na hirap siyang nakatakas mula sa lungga nila. Ngunit ang lahat ng naririnig niya sa loob ng palasyo ay puro tsismis tungkol sa kanya. Ngunit lahat ng ito ay pakana ng isang traidor at ang utak sa likod nito ay ang dakilang eunuch na nakakulong ngayon. Ngunit ayaw maniwala ng hari kay Bong Do, kaya ipinatawag niya ang dakilang eunuch mula sa bilangguan upang magharap sila ni Bong Do at pareho silang matindi ang pagtatanggol sa kanilang panig. Sa kanyang galit ay walang pinaniwalaan ang hari at nagpasya siyang siya mismo ang magpatunay kung talagang alam ni Bong Do kung ano ang tunay na pag-ibig. Inutusan niya ang mga tao na ipasok ang anting-anting sa kwelyo ni Bong Do at pagkatapos ay panain siya kung gagamitin ni Bong Do ang bagay na iyon upang patunayan ang kanyang kalinisan. Nangangahulugan iyon na ang lahat ay pakana ng dakilang eunuch. Sa sandaling ito, humarap si Bong Do at sinabi sa dakilang eunuch na malapit nang matapos ang kanilang labanan at handa siyang isakripisyo ang kanyang sarili upang hilahin ang dakilang eunuch pababa sa impyerno. Dito na naunawaan ng dakilang eunuch na ang iniharap ni Bong Do ay isang peking anting-anting nang hinila ng mga bantay ang talinang pana, 3 palaso ang matibay na tumama kay Bong Do sa isang iglap na mula ang puting damit sa dugo. Hindi siya naglaho, yumuko lamang ang ulo at nawala ng malay. Namamangha ang hari, agad niyang hinatulan ang dakilang eunuch at ipinadala si Bong Do para gamutin. Sa sandaling tinamaan si Bong Do ng palaso, biglang naramdaman ni Hae-jin na mabigat ang kanyang dibdib at isang matinding kutob ng masamang pangyayari ang dumating. Sinabi niya sa kanyang manager na mag-online at saliksikin ang kasaysayan tungkol kay Bong Do at ang narinig niya ay noong nililitis siya ni Haring Sukjong upang patunayan ang kanyang kalinisan. Tinamaan siya ng 3 palaso at agad na namatay sa lugar. Ang balitang ito ay labis na malupit para kay Hae-jin. Hindi niya nakayanan ang pagkagulat at nawala ng malay sa sasakyan at ang manager, sa gitna ng pagkabahala, ay nagdulot ng aksidente sa sasakyan. Kahit hindi nasugatan si Hae-jin, napakababa pa rin ng kanyang kalooban, nakahiga sa kama at umiiyak ng walang boses. Ngunit kinabukasan, biglang nagbago ang mga pangyayari. Hindi sinasadyang narinig ng manager na may pasyenteng natanggap ang ospital kagabi na nasugatan ng palaso. Tila siya ang lalaking nagpiyansa kay Hae-jin noong nakaraan, subalit pagkatapos ng operasyon, tumakas ang lalaki mula sa intensive care unit. Nang marinig ang balitang ito, agad na lumiwanag ang mga mata ni Hae-jin. Nananatili pa rin sa kanyang tenga ang pangako ni Bong Do at tiyak na isang drama lamang ang kanyang kamatayan. Isang buwan pagkatapos, inutusan ang pagpugot ng ulo sa dakilang eunuch at kanyang mga kasabwat sa mismong sandali ng pagbitay. Nakita ng dakilang eunuch ang anino ni Bong Do sa gitna ng pulutong. Lumabas na, matagal nang nakikipagtulungan si Bong Do sa hari, isang buwan bago at gabi bago siya pumasok sa palasyo. Muling nagpaputok si Bong Do ng isang palaso na may dalang liham patungo sa silid tulugan ng hari. Nagka-appointment ang dalawa sa silid aklatan. Ipinaliwanag ni Bong Do sa hari na ang anting-anting ay may kapangyarihang maglaho at nakapunta na rin siya sa tahanan ni Reyna In-heon. Ngunit ang lahat ng ginawa ni Bong Do ay upang hulihin ang dakilang eunuch at si Reyna Jang. Sa pagkakataong ito na binaliktad siya ng dakilang eunuch, nagpa siya si Bong Do na isapalaran ang kanyang buhay. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang patayin ang matandang lalaki. Nauna nang tinukoy ni Bong Do ang lokasyon na katumbas ng gate ng ospital sa sinaunang panahon at inutusan ang kanyang alipin na dalhin siya doon pagkatapos siyang tamaan ng palaso. Pagkatapos masugatan, nakabitin sa bingit ng kamatayan ang buhay ni Bong Do. Sa medikal na kasanayan ng panahong iyon, tiyak na mamamatay si Bong Do bukod pa rito. Sadyang ginawa ng hari ang resulta na si Bong Do ay patay na. Kaya't agad siyang sumunod sa sitwasyon at itinigil ang paggamot.
gamot, ngunit hindi naglakas loob ang alipin na magpaliban at agad na dinala si Bungdo sa itinakdang lokasyon. Sa pamamagitan ng paggalaw ng anting-anting, si Bungdo na puno ng dugo ay bumagsak sa tabi ng ambulansya at agad na dinala sa operating room. Ngayon, nang masaksihan niya mismo ang pagbitay sa dakilang eunuch, natapos na rin ni Bungdo ang lahat ng kanyang misyon. Inayos niya ng maayos ang lahat para sa mga natitira sa kanyang bahay at pagkatapos ay nagpaalam sa kanyang alipin. Iniwan niya ang kanyang kulot na sombrero at ang kanyang sable sa tabi ng ilog at pagkatapos ay naglaho mula sa panahong ito. Nang gabing iyon, lumitaw si Bungdo sa rooftop ng bahay ni Hae-jin. Isang Bungdo na laging kalmado at malamig ang tumulo ang luha dahil mula ngayon, wala na siyang babalikan, kailangan niyang mamuhay bilang isang ulila sa kakaibang mundong ito. Inakap ni Bungdo si Hae-jin, sa kabutihang palad, mayroon pa siyang isang bagay na hindi nagbabago at iyon ay pag-ibig. Nag-arkila si Hae-jin ng isang hiwalay na apartment para kay Bungdo sa isang lugar na napakalapit sa kanyang bahay. Unti-unti siyang nagsimulang umangkop sa buhay ng mga modernong tao at paminsan-minsan ay tinatanong si Hae-jin tungkol sa mga kaalaman sa pamumuhay. Nang magtanong si Bungdo tungkol sa gamit ng kurbata, agad na nagpakita ng interes si Hae-jin. Ang bagay na ito ay hindi maipaliwanag ng malinaw sa salita lamang, kailangang magbigay ng personal na halimbawa. Masayang tumakbo si Hae-jin sa apartment ni Bungdo, tinali niya ang kurbata para sa kanya at ipinaliwanag na ito ang seremonya tuwing umaga ng bawat asawa. Pagkatapos itali para sa asawa, maaaring hilahin ng may puwersa at pagkatapos ay halikan ang kabilang partido. Pagkatapos sabihin, siya mismo si Hae-jin ang nagpakita ng halik sa kurbata. Ngunit tiningnan lang ni Bungdo at alam na niya na nagbibiro na naman si Hae-jin. Tila sa bibig niya, lahat ng bagay sa mundong ito ay isinilang para lang maghalikan. Ngunit gusto ko ito, isang mundo kung saan maaari kitang halikan sa anumang dahilan. Kinabukasan, pagkatapos na matapos ang kanyang trabaho, nagmadali si Hae-jin na makipag-date kay Bungdo bilang isang iskolar na Johnson. Si Bungdo ay nagtataglay ng pambihirang katalinuhan at kakayahang umangkop. Mabilis siyang natuto kung paano mag-order ng pagkain sa isang western restaurant at naghintay na dumating si Hae-jin. Tulad ng unang beses na kumain ng dayuhang pagkain, nakaranas pa rin ng matinding pagkabigla ang kanyang panlasa. Pagkatapos magkasama, hindi pinalampas ng dalawa ang anumang pagkakataon upang ipahayag ang pagmamahal. Maging ang isang hibla ng pasta ay naging prop para sa sweet moments. Pagkatapos kumain, pumunta ang dalawa sa parke upang maglakad-lakad. Nakita ni Bungdo ang cotton candy stand mula sa malayo at kusa siyang pumila para bumili para kay Hae-jin. Ngunit sa isang napaka-ordinaryong pagkilos na tulad nito, sa isang iglap lang, hindi na nakita ni Hae-jin si Bungdo. Naguguluhan din si Bungdo. Bakit bigla siyang naglaho mula sa parke at bumalik sa kagubatan ng sinaunang panahon? Kinuha ni Bungdo ang nahulog na anting-anting sa tabi niya, ngunit dahan-dahan itong naging itim. Alam ni Bungdo na ang anting-anting na ito ay ipinanalangin ni Junggon para sa kanya. Ngayon na kusang naglaho ito, marahil ay may kinalaman ito kay Junggon. Pumunta si Bungdo sa bahay aliwan, mula nang ipahayag ang pagkamatay ni Bungdo, bumalik si Junggon upang magtago sa dating silid. Pumunta si Bungdo sa silid ni Junggon, natuklasan niya na may mga bakas ng dugo sa pinangyarihan na umaabot hanggang sa isang sulok sa likod ng bahay. Nang maabutan niya, patay na si Junggon, ang pumatay ay ang nakaligtas pa ring mamamatay tao. Pumunta si Han sa bahay aliwan, hindi sinasadyang nakita si Junggon, naalala niya ang kanyang puot sa dakilang eunuch at pinatay niya ito. Kahit na hindi si Junggon ang minamahal ni Bungdo, ang kanyang tahimik na pagsama at sakripisyo sa loob ng maraming taon ay naging dahilan upang ituring na niya itong pamilya. Ngayon na natapos na ang lahat, namatay pa si Junggon nang hindi makatarungan, hindi mapatawad ni Bungdo ang masamang gawin ng mamamatay tao. Agad siyang pumunta sa silid nito, hinugot ang espada at nakipaglaban, tuluyan ang nagalit si Bungdo maliban sa mamamatay tao. Lahat ng nasa silid ay namatay sa talim ng kanyang espada. Pagkatapos mailibing si Junggon, pumunta si Bungdo sa templo upang magtago. Sinabi niya sa punong monghe na pagkatapos mamatay ni Junggon, naging itim ang anting-anting at hindi na siya sigurado kung may bisa pa ito. Ngunit ang templo ay hindi rin isang lugar upang magtago ng matagal. Nagpa siya si Bungdo na sumubok pa rin ng isang beses. Bumalik siya sa lugar kung saan niya itinago ang kanyang damit, nagpalit muli ng suit at inilagay ang itim na anting-anting sa kanyang bulsa. Huminga ng malalim si Bungdo at isinaksak ang espada sa kanyang liig. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, narinig ni Bungdo ang tawa ng mga bata mula sa malayo. Namula ang kanyang mga mata, huminga siya ng maluwag. Sa kabutihang palad, nakabalik na ako. Kahapon, nang biglang nawala si Bungdo, labis na nag-alala si Hae-jin. Umupo lamang siya sa parke, umiiyak at naghihintay na bumalik si Bungdo sa sandaling ito. Tumunog ang telepono ni Hae-jin. Tumatawag si Bungdo habang naglalakad patungo kay Hae-jin. Akala ni Hae-jin ay isa na namang masayang pagkikita, ngunit ang anting-anting sa sandaling ito ay tuluyan ng nasira. Si Hae-jin ay nakatingin na lamang habang muling naglalaho si Bungdo sa harap ng kanyang mga mata at bumalik sa sinaunang panahon. Umiyak din si Bungdo, tila ang pagkamatay ni Junggon ay tuluyan ng pinuputol ang daan sa paglalakbay sa oras. Sa tulong ng punong monghe, umalis si Bungdo sa hanyang ng gabing iyon. Araw at gabi, pumunta si Bungdo sa ibang templo, naghahanap ng monghe na nagpinta ng anting-anting. Ngunit pagdating niya, ikinalungkot ng isang monghe na ipaalam kay Bungdo na pumanaw na ang punong monghe noong nakaraang buwan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Bungdo na ang lahat ng pag-asa ay nawala. Alam niya na si Hae-jin sa kabilang mundo ay tiyak na umiiyak araw-araw, naghihintay ng may pananabik sa kanyang pagbabalik. Ngunit tila naging malayo na ang lahat. Naalala ni Bungdo ang naunang pag-uusap nila ng punong monghe. Kung susunugin ang anting-anting,
darating, ang pagkikita nila ni Haejin ay mabubura rin ng tuluyan. Ngayon na hindi na siya makakabalik, ayaw ni Bongdo na si Haejin ay maging luhaan araw-araw, nagtitiis sa paghihirap ng paghihintay. Nang gabing iyon, sumulat si Bongdo ng isang liham. Ito ay isang liham pag-ibig na bumagtas sa 300 taon. Napakaswerte niya dahil sa anting-anting kaya nagkaroon siya ng isang mahiwagang pagkikita, nakilala ang babaeng minamahal niya. Ngunit ang bawat pangyayari ay may sanhi at bunga. Kung nasiyahan siya sa magagandang bagay, kailangan niyang magbayad ng presyo. Ang alaala ng pag-ibig na ito ang huling presyo. Umasa si Bongdo na pagkatapos ng 300 taon, kung mabasa man ni Haejin ang liham na ito, wag na niyang alalahanin pa ang nagsulat. Inilagay ni Bongdo ang liham sa kanyang dibdib, sinindihan niya ang itim na anting-anting. Ang apoy ay dahan-dahang sumayaw, lumamon sa anting-anting, sinunog ang pag-ibig na lumampas sa panahon at espasyo, at naglaho sa kawalan ng oras. Pagkatapos ng gabing iyon, nakalimutan na ni Haejin si Bongdo, at lumipas pa ang isang taon sa kanyang buhay ng payapa. Nang araw na iyon, may isang direktor na naghanap kay Haejin. Nais niyang imbitahan itong sumali sa isang documentary film project na pinamagatang I, ang lalaki ni Reyna Inhuyen. Ito ay tungkol sa kwento ng pag-ibig na ipinasa sa kasaysayan sa pagitan ni Reyna Inhuyen at ng kanyang kasintahan. Si Haejin, na dating gumanap bilang Reyna Inhuyen, ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang chismis noong panahong iyon ay nagsasabi na sa panahon ng pagkatapon, si Reyna Inhuyen ay inalagaan ng isang opisyal na nagngangalang Bongdo at nagkaroon ng pag-ibigan ang dalawa. Bagamat napatunayan kalaunan na ito ay paninirang puri lamang ng mga traidor, pinatay pa rin si Bongdo ng hari. Ngunit ang kakaiba ayon sa mga talaan mula sa mga makasaysayang artifact, makalipas ang isang taon, may isang opisyal na muling nakita si Bongdo na buhay sa ibang lugar. Lumabas na, pagkatapos sunugin ang anting-anting, si Bongdo ay patuloy na nagtatago sa mga tao. Sino ang mag-aakala na pagkalipas ng isang taon, hindi sinasadyang nakita niya ang isang matandang ministro sa kalye at nakilala siya nito. Nagmadaling tumakas si Bongdo, hindi na nakakuha ng kanyang mga gamit sa bahay, at ang liham ng pag-ibig na kanyang sinulat ay nahulog sa kamay ng matandang ministro. Pagbalik ng matandang ministro, iniulat niya ito sa hari. Naalala ng hari ang kanyang pangako kay Bongdo, hindi na siya nagtanong pa, at sinabihan ang matandang ministro na huwag na itong alalahanin. Ngunit isinulat pa rin ng matandang ministro ang nakita niya kay Bongdo sa kanyang mga tala, at itinago pa niya ang liham ni Bongdo. Ngunit kahit na pinatawad siya ng hari, hindi pa rin nakatakas si Bongdo sa mga sumbong ng mga tao. Pagkatapos ng isang taon ng pagtatago, dinala pa rin siya pabalik sa palasyo, naghihintay ng paghatol sa kamatayan. Kasabay nito, sa isang time slice, si Haejin ay nakatayo rin sa labas ng palasyo upang kunan ng pelikula ang isang eksena para sa documentary film. Nagbasa siya ng kanyang mga linya habang naglalakad pasulong, at hindi niya alam, sa isang sandali, nagkahiwalay sila ni Bongdo. Ang sandaling iyon ay parang dalawang kaluluwa ang nagtagpo. Biglang naramdaman ni Haejin ang isang matalim na kirot sa kanyang puso. Tila may naaalala ang kanyang puso na isang malalim, ngunit puno ng panghihinayang na pag-ibig. Ngunit ang kanyang isip ay ganap na blanko. Ang resulta, hindi sinasadyang lumuha si Haejin na hindi niya maintindihan kung bakit, sa magkabilang parallel timeline, si Bongdo ay nakatayo sa likuran niya sa sandaling ito. Napakalapit ng distansya sa pagitan ng dalawang tao. Ngunit napakalayo rin, ipinagpaliban ang paglilitis hanggang kinabukasan. Ikinulong si Bongdo na alaala niya ang kanyang pangako sa hari na hindi na siya babalik sa lupaing ito. Kaya, upang protektahan ang dangal ng hari, nagpasya si Bongdo na hindi na siya maaaring magpakita sa harap ng lahat. Binuksan niya ang kanyang bag, sa loob nito ay nandoon pa rin ang suit na sinuot niya noong bumalik siya, kasama ang telepono. Kinuha ni Bongdo ang kurbata, na alaala niya noong nakaraan kung paano ipinaliwanag ni Haejin ang gamit nito sa kanya na may matamis na mukha. Ngunit ngayon, kailangan na ni Bongdo na bigin ang kurbata na ito. Gusto niya itong gamitin upang tapusin ang kanyang buhay sa madilim at masikip na selda. Kasabay nito, muling nakaramdam ng matinding kirot si Haejin sa kanyang puso. Nagsimulang umagos ng walang tigil ang kanyang luha, labis siyang naghihirap at hindi makahinga. Sa sandaling ito, ilang pira-pirasong alaala ang kumislap sa isip ni Haejin. Naalala niya na nag-save siya ng isang numero ng telepono sa ibang telepono at pinangalanan ang taong iyon na master na nagtatago. Hindi alam ni Haejin kung sino ang taong ito, ngunit ang sakit na ito ay malinaw na nagmumula sa taong iyon. Sa huli, sinubaybayan niya ang numero ng telepono sa kanyang alaala at tumawag. Sa piitan 300 taon na ang nakalipas, biglang tumunog ang telepono ni Bongdo na nakalagay sa lupa. Ang screensaver ay larawan ni Haejin na may matamis at masiglang ngiti, ngunit si Bongdo ay nakabitin na at walang sumasagot sa tawag. Hindi makayanan ni Haejin ang pakiramdam ng pagka-suffocate na ito, kaya lumabas siya ng sasakyan, huminga ng malalim sa ilalim ng malakas na ulan. Bigla, ang lahat ng alaala sa kanyang isip ay bumalik na parang isang slow motion film. Sa wakas ay naalaala ni Haejin, hindi si Bongdo ang lalaki ni Reyna Inhyun, kundi ang lalaki na minahal niya ng malalim, ang kasintahan na namatay 300 taon na ang nakalipas at hindi na kailanman makakabalik. Basa ang buong katawan, hindi inalintana ni Haejin ang kanyang masamang hitsura. Pumunta siya sa istasyon ng telebisyon, nais niyang balikan ang love letter na iniwan ni Bongdo sa video recording. Si Haejin ay nag-iisa na nakaupo sa screening room, nakikinig sa voice actor na nagbabasa ng mga linyang iyon. Marahil para sa mga susunod na henerasyon, ang liham na ito ay isang misteryo, ngunit tanging si Haejin lamang ang
nakakaalam na iyon ay mga salitang isinulat ni Bungdo para sa kanya. Hindi na muling napigilan ang kanyang luha, ang pagkamis na ito ay matagal nang ipinadala. Matapos ang napakaraming pagbabago ng panahon at ang huli na pagkakakilala ni Haejin, nang lumingon, ang tanging natira ay ang luha. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng screening room, umalinggaw ang boses ni Bungdo, hindi makapaniwala si Haejin at lumingon. Si Bungdo ay nakatayo sa harap niya, nakasuot ng eleganteng suit. Ngumiti siya, na para bang isang oras lang silang nagkahiwalay. Tinanong ni Bungdo kung bakit hindi sinasagot ni Haejin ang kanyang telepono. Lumabas na, noong desperado si Bungdo, ang tunog ng telepono mula sa ibang mundo ang tumulong sa kanya na muling buhayin ang kanyang kagustuhang mabuhay. Sa natitirang hininga, nagpumilit si Bungdo na makawala sa tali. Sa sandaling sinagot niya ang telepono, muli siyang bumalik sa modernong panahon. Nakahiga sa ulan sa kalye, nakita ang mga ilaw ng lungsod. Alam ni Bungdo na muli siyang nakaligtas sa kamatayan sa huling sandali. Labis siyang natuwa, sabik na makita ang taong mahal niya. Gayunpaman, dahil sa labis na kalungkutan, pinalampas ni Haejin ang tawag at nakalimutan pa ang telepono sa sasakyan. Ngunit hindi iyon makakahadlang sa mga hakbang ni Bungdo. Pinuntahan pa rin niya si Haejin. Gumamit si Bungdo ng kalmadong ngiti upang salubungin ang muling pagkikita pagkatapos ng mahabang paghihiwalay. Itinago niya ang lahat ng pagdurusa sa kanyang puso at ibinigay ang lahat ng kanyang pagmamahal kay Haejin. Pagdaan sa daang taong agwat ng panahon, para lang halikan ang babaeng laging naghihintay sa kanya. Naghalikan ang dalawa ng may pagmamahal sa screening room. Sa pagitan ng paghahalo-halo ng liwanag at dilim ng nakaraan at kasalukuyan, pinatigil nila ang oras sa pinakamagandang sandali. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para makapanood pa ng mas magagandang pelikula. Paalam at hanggang sa muli.